KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors. Ika-45 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 441 hanggang 450. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela Kabanata 441. Tingnan mo ang mga bituin. Si Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, at ang kanyang dalawang kasambahay ay bumalik sa punong tanggapan ng Azures Gate, naglalakbay sa araw, nagpapahinga at naglilinang sa gabi. Hindi maiwasan, inilantad ni Huang Xiaolong ang kanyang mahusay na kasanayan sa pag-ihaw ng karne sa harap ng tatlong babae, at walang pagbubukod, silang tatlo ay nahok. Maging si Shi Xiaofei ay inalis sa tabi ang kanyang marangal na ginang, pinupulot ang inihaw na karne gamit ang kanyang mga kamay at pinunit ang karne mula mismo sa buto na may langis na kumikinang sa kanyang mga labi. Sa kabila nito, ang kanyang mga aksyon ay walang nagawa upang mabawasan ang kanyang kagandahan. Sa katunayan, sa pagtatapos ng bawat pagkain, ang paraan ng pagsusunya sa kanyang mga daliri ay magpapakita ng ilang hindi maliwanag na pantasya sa iba. Mula pa noong unang gabi na natikman niya ang inihaw na karne ni Huang Xiaolong, tuwing gabi kapag humihinto sila para magpahinga sa gabi, iindayog ni Shi Xiaofei ang mga braso ni Huang Xiaolong na kumikilos na sira para sa inihaw na karne. Ang kanyang mga aksyon ay halos isang kopya ng Lil Tian noong mga unang araw. Ang kaibig-ibig, cute at walang bahid na mga ekspresyon sa kanyang mukha ay may taglay na alindog na mahirap tanggihan. Tumagal ng mahigit isang buwan ang grupo ni Huang Xiaolong bago makarating sa punong tanggapan ng Azures Gate. Nang lumakad sila sa gate, si Huang Xiaolong ay nakahinga ng maluwag. Ang pang-araw-araw na responsibilidad ng isang tagapagluto ay hindi madaling buhay, lalo na ang paglalaro ng cook para sa numero 1 kagandahan ng Snowwind Continent. Nang bumalik si Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Azures Gate, hinanap siya ni Lil Tian sa kanyang patio na may luhang umaagos sa kanyang maliit na mukha, sumisigaw kung bakit natagalan si Huang Xiaolong bago bumalik, plano ba niyang itapon si Lil Tian. Halos pawisan ng mga bala si Huang Xiaolong. Hindi alam ni Lil Tian kung kailan umalis si Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Azures Gate, kaya naiwan siya doon. Kung alam ni Lil Tian na pupunta si Huang Xiaolong sa Treasure City, pinilit niyang sumama. Kuya, mamayang gabi ay nag-ihaw ka ng karne para sa akin, okay? Hinihila ni Lil Tian ang braso ni Huang Xiaolong at ginamit ang kanyang pares ng inosenteng obsidian na itim na mga mata upang tingnan si Huang Xiaolong na may pahiwatig ng pagsusumamo. Nakaramdam ng pananakit ng ulo at tubiling tumango si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon. Noong gabi ring bumalik si Huang Xiaolong sa Azures Gate, nagpatuloy ang kanyang responsibilidad sa pagluluto. Sa paligid ng campfire sa Azures Square, 7 tao ang nagtipon. Huang Xiaolong, 3 ang grupo ni Shi Xiaofei, Lil Tian, Zhao Shu, at Zhang Fu. Ang mabangong amoy ng inihaw na karne ay kumikiliti sa kanilang mga butas ng ilong. Sovereign, pagkatapos mong iligtas si Miss Shi, ang Exiway na iyon ay nag-react na parang masugid na aso at naglabas ng top-down order, lahat ng Azures Gate na mga disipulo, pamilya, at puwersa na sumuko sa Azures Gate sa loob ng Cosmos God Cult ng mga teritoryo ay malinis na pinatay. Ipinalam ni Zhao Shu kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong. Narinig na niya ang tungkol sa bagay na ito. Ang kabaligtaran nito ay ang katotohanan na ang Azures Gate ay walang maraming disipulo sa loob ng mga teritoryo ng Cosmos God Cult. Ito ay isang bagay na hindi mapigilan ni Huang Xiaolong kahit na gusto niya. Pagkatapos pugutan ng Sovereign ang Chief Family Patriarch ng Enigma City, kabilang sa 14 na pamilya, 10 sa kanila ang nanumpan ng katapatan sa ating Azures Gate. Idinagdag at pinangalanan ni Zhang Fu ang 4 na natitirang pamilya na nanatili sa bakod. Kasunod nito, tinanong ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Shu tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Azures Gate at ang pinakabagong mga pangyayari sa Martial Spirit World. Parehong iniulat ni Zhao Shu at Zhang Fu ang kanilang nalalaman.
Mula pa noong labanan sa Azure Square, ang Deities Templar ay nananatiling mababang profile, walang kakaibang nakikita sa kanilang panig. Sa ibabaw, tila nag-asal sila. Habang pinag-uusapan nilang tatlo ang mga bagay na ito, masayang kinakagat ni Lil, tiyan ng isang inihaw na tyrant boar leg habang hinahampas ang kanyang mga labi. Sa mga araw na ito, sa panahon ng pagkawala ni Huang Xiaolong, ang maliit na lalaki ay nagdusa ng husto. Ngayong gabi, kailangan niyang kumain ng busog upang mabayaran ang mga nagdaang araw na paghihirap. Kung ikukumpara kay Lil, Tian, si Shi Xiaofei at ang kanyang dalawang katulong sa pagkain ay mas sibilisado at magaan sa paningin. Bagamat abala siya sa karne ng tyrant boar sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Shi Xiaofei ay hindi idle, paminsan-minsan ay palihim niyang sumulyap kay Huang Xiaolong. Sa ilalim ng ningning ng campfire, ang kagwapuhan ni Huang Xiaolong ay tila naglalabas ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Natapos ang maliit na party pagkaraan ng ilang oras at naghiwa-hiwalay ang lahat para sa gabi. Gayunpaman, nang bahagya nang pumasok si Huang Xiaolong sa kanyang patio, binisita siya ni Shi Xiaofei. Kuya Huang, maaari mo ba akong samahan na tumingin sa mga bituin? Lumapit si Shi Xiaofei na may dalang kahilingan. Tumingin sa mga bituin. Tumingin si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei na may paipang ekspresyon sa kanyang mukha. Nahiya si Shi Xiaofei sa ilalim ng mga titig ni Huang Xiaolong, bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Sa kabutihang palad, madilim at hindi napansin sa kabila ng liwanag ng buwan. Tumango siya kay Huang Xiaolong, noong bata pa ako, madalas akong sinasamahan ni nanay na tumingin sa mga bituin, ngayong gabi ay bigla akong nakaramdam ng pagtingin sa mga bituin. Kuya Huang, pwede mo ba akong samahan? Sa pagtingin sa mukha na puno ng pag-asa, sa huli, tumango si Huang Xiaolong. Nakabalik na siya sa punong tanggapan ng Azures Gate, maaaring maghintay ang pagsasanay isang gabi. Inabot niya at hinawakan ng maliit na kamay ni Shi Xiaofei, tumalon sa bubong ng kanyang patio at umupo. Pumilis ang tibok ng puso ni Shi Xiaofei, parang mga tambol ng digmaan sa kanyang mga tainga nang hawakan ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay. Nakaupo sa bubong, tumangala si Huang Xiaolong sa malawak na kalangitan sa gabi at nakitang puno ito ng mga bituin. Matingkad na kumikinang sa dilim, tila pinapakalma nila ang puso't isipan. Naalala niya na noong nakaraan niyang buhay sa mundo, noong maliit pa siya, madalas siyang tumitingin sa mga bituin ng ganito. Ang kalangitan ng martial spirit world ay kasing relax ng langit sa Earth. Umupo si Shi Xiaofei sa tabi ni Huang Xiaolong, unti-unting kumalma ang kanyang tibok ng puso habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong na tahimik na nakatingin sa mga bituin. Kasunod ng tingin ni Huang Xiaolong, tumingin siya sa kalangitan sa gabi, bumubulong sa sarili, napakaganda. Si Huang Xiaolong ay hinayla mula sa kanyang pag-iisip ng kanyang boses. Mula sa gilid, ang nakakabighaning ekspresyon ni Shi Xiaofei habang nakatitig sa kalangitan sa gabi ay talagang nakakaakit. Maliit na bulbous na ilong at maaliwalas na bibig, ang kanyang mabangong pabango sa katawan ay nanunukso sa ilong ni Huang Xiaolong. Siguradong mahal na mahal ka ng iyong ina. Itinuon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon habang sinasabi niya. Tumingin si Shi Xiaofei kay Huang Xiaolong, pinakitaan siya ng isang napakatalino ng ngiti na tumatak sa kanyang kaibuturan. Totoo, mahal na mahal ako ng aking ina, ngunit napakasuklam ng aking ama, lagi akong pinipilit na magsanay mula pa noong ako ay maliit. Tumawa ng mahina si Huang Xiaolong nang marinig ang kanyang mga salita, iyon ay dahil mahal ka rin ng iyong ama. Ang martial spirit world ay isang lugar kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina. Pinilit ni Shi Fantian ang kanyang anak na magtanim upang magkaroon siya ng kakayahang protektahan ang sarili. Tumango si Shi Xiaofei, alam ko. Ngunit ang kanyang maliit na mukha ay parang nalungkot, Kuya Huang, wala ba akong silbi? Nagulat si Huang Xiaolong sa tanong, ngunit mabilis na naunawaan na tinutukoy niya ang kanyang sarili na banihag ni Xi Wei. Hindi. Sumagot si Huang Xiaolong, ang galing mo. Sa iyong kakayahan, kakaunti lang ang itinuturing na mas mahuhusay kaysa sa iyo. Hindi ka nag-cultivate ng matagal, ngunit nakarating na sa Saint Realm, ito ay isang kamangha-manghang tagumpay.
Si Huang Xiaolong ay hindi nagbibigkas ng matatamis na salita. Sa buong martial spirit world, mayroong hindi mabilang na bilang ng malalaking sekta at napakahusay na pamilyang mga disipulong henyo na nabigong sumulong sa Saint Realm sa kabila ng paglilinang ng mahigit 1,000 taon. Tumingin ng diretso si Shi Xiaofei kay Huang Xiaolong, ang kanyang magandang mga mata ay malabo, habang ang kanyang boses ay mahina. Salamat, Kuya Huang. Ako. Pwede ba kitang sandalan sandali? Ang tingin sa mga mata ni Shi Xiaofei ay katulad ng kung paano tumingin si Lilo kay Huang Xiaolong noong taon na umalis siya, masyadong katulad. Tumango si Huang Xiaolong. Pagkuha ng pahintulot ni Huang Xiaolong, dahan-dahang lumapit si Shi Xiaofei, inilagay ang kanyang ulo sa balikat ni Huang Xiaolong, dinala ang panlalaking amoy na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong. Bumilis ang kanyang paghinga, tahimik na namumula sa dilim. Parehong nakaupo sa katahimikan tulad nito, nakatitig sa velvet night sky. Pagkaraan ng ilang oras, lumingon si Huang Xiaolong para tingnan si Shi Xiaofei, at nakitang natutulog ang batang babae na nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga pilik mata ng natutulog na dilag ay kumikislap na parang sumasayaw na paro-paro, ang kanyang balat ay makinis at walang kapintasan, na parang isang painting. Nag-aatubili na gisingin siya, hinayaan niya itong matulog, nakasandal sa kanya. Unti-unting lumabo ang gabi. Nagising si Shi Xiaofei nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Nang matauhan siya, isang maliit na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, na para bang hindi siya makapaniwala na nakatulog talaga siya na nakasandal sa balikat ni Huang Xiaolong. Kuya Huang, ako. Namula si Shi Xiaofei sa kahihiyan, nakaramdam ng awkward. Ayos lang. Tinukso ni Huang Xiaolong, ang pagiging unan para sa isang kagandahang tulad mo ay panghabang buhay na pantasya ng maraming lalaki. Lalo lang nitong namula ang maliit na mukha ni Shi Xiaofei. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 442. Pinipino ang isang primordial divine dragon. Pagkatapos niyang tumingin sa mga bituin kasama si Shi Xiaofei, hinanap ni Huang Xiaolong sina Zhao Shou at Zhang Fu para sa mga bagay na kailangang hawakan bago simulan ang kanyang closed-door cultivation. Sa pagkakataong ito, pipinuhin niya ang isang primordial divine dragon at sa totoo lang ay wala siyang ideya kung gaano ito katagal. Kaya, binalaan niya si Shi Xiaofei at ang kanyang dalawang kasambahay pati na rin si Lil Tian na huwag makipagsapalaran sa labas ng punong tanggapan ng Asur Estate kung maaari. Nang marinig na si Huang Xiaolong ay malapit nang pumasok sa closed-door cultivation para sa isang walang tiyak na oras, si Lil Tian ay nagtampo, at napabuntong hininga ang kanyang bibig. Lubhang nag-aatubili siya dahil hindi siya makakain ng masarap na inihaw na karne sa mahabang panahon. Nang mapanood ang reaksyon ni Lil Tian, tumawa si Huang Xiaolong, kailangan mo ring magsikap na magsanay. Kapag lumabas si kuya at nagpakita ka ng improvement sa iyong cultivation, madya-ihaw ako ng 100 tyrant boars para sa iyo. 100. Ang mga mata ni Lil Tian ay kumikinang na parang mga hiyas. Malakas siyang tumango, huwag kang mag-alala, kuya, tiyak na magsasanay ako ng husto. Pagkatapos sabihin ang kailangan niya, nawala si Huang Xiaolong sa Zumi Temple sa isang kisap mata na nakatingin sa 13 primordial na divine dragon. Taglit na nagmumuni-muni habang tinitingnan ang 13 primordial na banal na katawan ng dragon, nagpa siya si Huang Xiaolong na ang una niyang dadalhin ay ang Fire Dragon. Sa pagitan ng 13 primordial na banal na dragon, ang Fire Dragon ay itinuturing na pinakamahina, ang marahas na enerhiya na nilalaman ng kanyang tunay na dragon at ang kakanyahan ng dugo ay magiging mas mababa, na ginagawang bahagyang mas madaling pinuhin. Nang makapagdesisyon na siya, umupo si Huang Xiaolong na naka-cross-leg sa gitna ng Ten Buddha Formation, kinuha ang lahat ng grade 1 na mga spirit stone mula sa spatial ring ni na Xiao Dongjian at Zhou Wuji. Itinambak niya ang mga ito sa gitna at sinimulan ang pagbuo ng array. Idinagdag ang grade 1 na mga spirit stone mula sa magkabilang spatial na singsing, mayroong halos 1,000 sa mga ito, sapat na upang panatilihing tumatakbo ang Ten Buddha Formation sa loob ng ilang araw.
Gamit ang Ten Buddha Formation bilang suporta, mababawasan nito ang mga paghihirap na makakaharap ni Huang Xiaolong habang pinipino ang Fire Dragon. Halos kaagad, isang mayamang Buddhism na enerhiya ang bumulwak mula sa Ten Buddha Formation. Mabilis na nilunok ni Huang Xiaolong ang lahat ng 8 tangkay ng Dragon Godgrass, pinatakbo ang Auxiliary Tactics, ibinoko ang kanyang bibig sa apoy na dragon at huminga sa kanyang bibig. Maraming mga thread ng Red True Dragon at Blood Essence ang lumutang palabas mula sa Fire Dragon patungo kay Huang Xiaolong, na tumutusok sa kanyang katawan. Sa sandaling pumasok ang mga asensya ng Fire Dragon sa katawan ni Huang Xiaolong, ang nakababahala na mga pool ng enerhiya ay nagsimulang dumagundong sa bawat bahagi ng kanyang katawan na parang mga layer ng galit na alon. Ang biglaang pagsabog ng marahas na enerhiya ay nagpanginig kay Huang Xiaolong. Ang tunay na diwa ng dragong apoy na ito ay katulad ng 10,000 taon ng geocentric na magma na sinusunog ang lahat ng bagay sa landas nito. Mainit. Nakakapasong init. Hanggang sa puntong naramdaman ni Huang Xiaolong na parang nag-aapoy ang kanyang kaluluwa, iyon lang ang tanging naramdaman niya. Gayunpaman, ang katawan ni Huang Xiaolong ay pinainit at muling itinayo ng Dragon Pearl at tunay na diwa ng dragon, kaya naman kasing init ang tunay na diwa ng dragon na apoy, hindi nito matuno ang katawan ni Huang Xiaolong. Kung ito ay anumang ibang Fourth Order Saint na kaharian sa halip na Huang Xiaolong, bago matapos ang isang hininga, ang taong iyon ay magiging isang tumpok ng abo, wala kahit isang hibla ng buhok ang mananatili. Magkagayunman, nakatingin sa malayo, si Huang Xiaolong ay parang isang lalaking nakalubog sa tinunaw na apoy. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay nagbubuga ng mga hibla ng nagninangas na pulang ilaw, ang kanyang buhok, mga kilay, ang bawat bahagi niya ay tila nagliliyab, na nagiging isang nagbabagang baga. Pulang apoy na usok ang lumabas mula sa kanyang mga butas ng ilong at tainga. Sa kabutihang palad, ang 8 tangkay ng Dragon Godgrass na nilunok ni Huang Xiaolong kanina ay pinalambot ang marahas na enerhiyang nasa loob ng tunay na diwa ng dragon na apoy, kung hindi ay makakaranas siya ng mas matinding sakit. Patuloy na tiniis ni Huang Xiaolong ang matinding sakit sa loob ng kanyang katawan, itinulak ang kanyang sarili na patakbuhin ang cycle ng Auxiliary Tactics pagkatapos ng cycle, na pinipino ang tunay na essence energy mula sa Fire Dragon. Tirichet Asterisk S. Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipas ang kalahating buwan. Ang layer ng nasusunog na mga baga na bumabalot kay Huang Xiaolong ay hindi lamang nabawasan, ito ay lumakas ng bahagya. Sa ngayon, ang ibabaw ng balat ni Huang Xiaolong ay parang kristal, kumikinang ng maliwanag. Lumipas ang isang buwan, ngunit ang nakakasilaw na Ember Red na iyon ay lalong tumindi, samantalang si Huang Xiaolong ay tila naging apoy na kristal na estatwa. Lumipas ang kalahating taon. Ang maliwanag na bumalot kay Huang Xiaolong ang nagpapaliwanag sa buong Zumi Temple. Hindi na makita ang silhouette ni Huang Xiaolong. Biglang, isang araw, sa dagat na ito nang nagniningning na pula ng ember, isang maapoy na pulang anino ang lumitaw, na nagiging mas malinaw sa pamamagitan ng ikalawa. Sa huli, naging Fire Dragon ang anino na iyon. Ang kamalayan ni Huang Xiaolong ay dahan-daang lumabo sa malabo, nakatulog ng mahimbing kung saan na naginip siya na siya ay naging isang tunay na primordial na banal na dragon na apoy, na masayang tumatalon sa dagat ng apoy. May mga batik-batik na ilaw ang lumitaw sa kanyang paningin, unti-unting lumaki. Nang magsama-sama ang maliliit na tuldok ng mga ilaw, pinupuno ang buong mundo ng maluwalhating maliwanag na liwanag, nagising si Huang Xiaolong. Pagbukas ng kanyang mga mata, isang nakakabighaning paningin ng matingkad na pula ang pumuno sa kanyang paningin, na bumubuo ng isang daloy ng apoy sa kanyang harapan mismo. Kinalaw ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay at sumayaw ang isang Fire Dragon ayon sa galaw ng kanyang kamay. Ang gayong purong enerhiya ng kakanyahan ng apoy. Natuklasan ng kasalukuyang Huang Xiaolong ang pinakadalisay na enerhiya ng elemento ng apoy na nakatago sa pinakamalalim na layer ng espasyo sa paligid niya. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Pagkatapos, mabilis niyang iniskan ang sitwasyon sa loob ng kanyang chi. Sa loob ng kanyang chi, ang kanyang laban ng chi ay lumakas ng may sigla, umuungal ng may momentum. Kung
Kung noon, ang kanyang GC ay katulad ng isang malaking ilog at ngayon ay naging dagat na ito. Ikalimang Order Saint Realm. Si Huang Xiaolong ay nakapasok mula sa kalagitnaan ng 4th Order Saint Realm hanggang sa 5th Order Saint Realm. Bukod pa doon, ang kanyang cultivation ay nasa peak early 5th Order Saint Realm. Ang rurok ng early 5th Order Saint Realm. Pagpasok sa kalagitnaan ng antas ng Saint Realm, ang bawat maliit na pag-unlad ay kumakatawan sa isang ganap na magkakaibang antas ng lakas. Sa Xiantian Realm, nangangailangan ito ng mabigat na labanan para sa isang Xiantian 4th Order Warrior para manalo sa isang Xiantian 5th Order. Sa katunayan, ito ay maaaring ipagpalagay na hindi maisa sa katuparan maliban kung ito ay isang henyo tulad ni Huang Xiaolong na nagtataglay ng napakahusay na talento na twin martial spirits. Pagdating sa pagkakaiba-iba ng lakas sa antas ng Saint Realm, mas kitang-kita ang agwat sa lakas. Halos hindi masukat kung gaano kalakas ang lakas ni Huang Xiaolong kumpara sa bago siya pumasok sa closed-door practice. Exi Wei. Tiwala si Huang Xiaolong na, sa kanyang kasalukuyang lakas, kakayanin niyang harapin ang isang peak late 6th Order Saint Realm Exi Wei sa labanan. Tinusuri ang mga pagbabago sa kanyang katawan, napansin ni Huang Xiaolong na pagkatapos na pinuhin ang primordial na Divine Fire Dragon, ang kanyang espiritual na puwersa ay tumaas ng hindi bababa sa 6 hanggang 7 beses na mas malakas kaysa dati. Samantalang ang kanyang pangangatawan, ang kanyang mga ugat at meridian ay mas matigas, may hahambing sa isang primordial na banal na litid ng dragon. Matapos magkaroon ng pangunawa sa mga pagbabago sa kanyang katawan, lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple. Susunod ay ibabalik si Shi Xiaofei at ang kanyang mga kasambahay sa Blessed Buddha Empire. I wonder kung gaano karaming tangkay ng Dragon God Grass ang nasa loob ng treasure chamber ng Blessed Buddha Empire. Napaisip si Huang Xiaolong sa sarili, kung may 16 na tangkay, maaari niyang pinuhin ang isa pang 2 primordial na banal na dragon. Sa puntong iyon, ang lakas ni Huang Xiaolong ay doble, kahit triple. Kung mabanggan niya ulit si Exi Wei, madali niyang gawing mincemeat ang punk na iyon. Bagamat mahalaga ang Dragon God Grass, kung hihilingin ni Huang Xiaolong, tiyak na ibibigay ito ni Shi Fantian nitong junior brother, si Huang Xiaolong ay hindi nag-aalala tungkol sa puntong ito. Masaya ang lahat na makita si Huang Xiaolong na lumalabas mula sa closed-door practice. Sa sandaling makita ni Lil Tian si Huang Xiaolong, sumugod siya at sinugod ang kanyang sarili sa binti ni Huang Xiaolong, sinabing, "Kuya, nag-ensayo ako ng husto sa 7 buwang ito." Agad namang naglabas ng aura ang maliit na lalaki pagkatapos sabihin iyon. Ang resulta ay bahagyang nagulat kay Huang Xiaolong. Bago siya pumasok sa closed-door practice, ang cultivation ni Lil Tian ay nasa peak late 3rd Order Saint Realm, at ngayon ay isa na siyang 4th Order. Ngayon lang napagtanto ni Huang Xiaolong na ang cultivation talent ni Lil Tian ay katulad ng Little Violet Monkey, nakakatakot din. Mabuti, mamayang gabi magluluto ako ng 100 Tyrant Boars para lang sa iyo. Tumawa si Huang Xiaolong. Paanong hindi niya maintindihan na ang maliit na lalaki ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pangako bago pumasok sa closed-door practice, ang 100 inihaw na Tyrant Boars. Gaya ng inaasahan, lumiwanag kaagad ang mukha ni Lil Tian matapos marinig ang sinabi ni Huang Xiaolong, tumatalon-talon sa tuwa. Habang pinapanood ang kanyang parang bata ng mga kalokohan, si Shi Xiaofei at ang iba pa ay tumawa, na naiimpluwensyahan ng magandang kalooban ng maliit na lalaki. Masayang lumipas ang gabing iyon, na puno ng halimuyak ng masarap na karne, masarap na alak, at mahusay na kasama. Nang sumapit ang umaga kinabukasan, nagpaalam sina Zhao Shu, Zhang Fu, at isang grupo ng mga eksperto sa Aceres Gate kina Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, at ang kanyang 2 kasambahay habang pabalik sila sa Blessed Buddha Empire. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 443. Bumalik sa Blessed Buddha Empire. Isang buwan pagkatapos umalis ang grupo mula sa Aceres Gate Headquarters, ang 4 na grupo ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay nakarating na sa labas ng Demonic Beasts Forest.
Ang pagtawid sa Demonic Beasts Forest ay makakapagtipid sa kanila ng maraming oras sa paglalakbay pabalik sa Blessed Buddha Empire. Gayunpaman, habang tumatawid sa Demonic Beasts Forest, ang grupo ay nakatagpo ng ilang maliliit na problema. Ang mga demonyong hayop na naninirahan sa kagubatan ay tila mas inis at marahas kaysa dati. Bukod pa doon, ang mga demonyong hayop na iyon ay aktibong gumagala sa halip na manatili sa kanilang sariling mga teritoryo. Ang grupo ni Huang Xiaolong ay ginawa ang lahat ng pagsisikap na lampasan ang mga demonyong halimaw na iyon sa paikot-ikot na paraan, ginagawa ang kanilang makakaya upang hindi sila alertuhan. Sa kabila nito, nakatagpo pa rin sila ng ilang kawan ng mga demonyong hayop. Sa kabutihang palad, ang mga kawan ng demonyong hayop na iyon ay ang mas karaniwang mga demonyong hayop, at karamihan sa kanila ay may lakas lamang sa antas ng Siantian, kakaunti lamang ang binubuo ng antas ng Saint Realm. Kahit na mataas ang kanilang bilang, hindi ito nagdulot ng anumang malaking problema para sa partido ni Huang Xiaolong. Kaya lang naantala ng maliliit na sagupaan ang kanilang pag-unlad. Upang makatawid sa Demonic Beasts Forest, ang apat ay talagang gumugol ng higit sa isang buwan, samantalang ang huling pagkakataon na kasama ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu, 20 araw lang ang itinagal nila. Nang iwan ng grupo ang Demonic Beast Forest, tinapik ng maid na si Xiaoro ang kanyang dibdib habang nakahinga siya ng maluwag, yung mga demonyong hayop, bakit sila biglang nabaliw? Iniisip ko kung ano ang dahilan. Sumangayon ang maid Xiaoyo, sa kabutihang palad, ang Young Noble Huang ay kasama natin sa pagkakataong ito, kung hindi ay hindi tayo nakadaan sa kagubatan. Habang nasa daan, 3 beses talaga silang nakatagpo ng mga demonyong hayop sa antas ng Saint Realm. Bukod pa rito, ang pinakamalakas ay katumbas ng isang Third Order Saint Realm expert. Naisip ni Shi Xiaofei ang kanilang hindi makataong, brutal na pagtatapos kung sila ay mahuli ng mga demonyong hayop kung hindi dahil kay Huang Xiaolong, ang takot ay sumikip sa kanyang puso. Noong nakaraan, si Shi Xiaofei ay hindi kailanman nakipagsapalaran palabas ng Blessed Buddha Empire. Dahil sa pagmamalaki sa kanyang lakas, naniwala siya na ang kanyang lakas ay itinuturing na pinakamataas na antas kahit na sa mga eksperto sa henyo sa mundo. Gayunpaman, pinatunayan ng mga kamakailang karanasan kung gaano siya kakitid ng pag-iisip, katulad ng isang poloka na nakatingin sa malawak na kalangitan mula sa ilalim ng isang balon. Ang pagtawid sa Demonic Beasts Forest sa pagkakataong ito ay nagpatibay sa kanyang determinasyon na palakasin ang kanyang lakas, na naglalagay ng higit na pagsisikap sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nakarating ang 4 na tao sa imperial na lungsod ng Blessed Buddha Empire. Pagpasok sa Blessed Buddha Imperial City, tinitingnan ang pamilyar na kapaligiran sa paligid niya. Ang napakagandang mukha ni Shi Xiaofei ay ngumiti ng malawak, na nagpatulala sa lahat ng dumadaan. Si Shi Xiaofei ay bihirang lumabas ng palasyo sa mga karaniwang araw, at bagamat siya ay naglalakbay sa Blessed Buddha Temple taon-taon, hindi alam ng maraming tao kung ano ang hitsura ng prinsesa ng imperyo. Ang kagandahan ni Shi Xiaofei ay natural na nagudyok sa mapang-akit ng mga puso ng maraming mga alagad ng malalaking pamilya sa karamihan. Miss, ito ay tinatawag na Zhou Wanning, isang miyembro ng pangunahing supling disipulo ng Zhou family. Lumapit kay Shi Xiaofei ang isang binata na may madedaan ng kagwapuhan kasama ang 2 gwardya na sumusunod sa likuran niya. Isinara ang Jade Fan sa kanyang kamay gamit ang isang dramatikong snap, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa napakagandang paraan kay Shi Xiaofei. Zhou Waneng. Agad na bumungis-ngis si Shi Xiaofei, malinaw na malutong na halakhak na katulad ng mga perlas na nahuhulog sa isang jade bowl, ito ay musika sa pandinig. Zhou Waneng. Umiling si Huang Xiaolong sa loob, ang pangalang ito. Tunay na nagpaisip sa mga tao sa maling paraan, ang isang tao ay maaaring magsabi ng anuman maliban sa katotohanan na siya ay walang kakayahan. Ang pangalan ng binata ay nagpaalala kay Huang Xiaolong ng Pangulo ng Golden Pavilion Chamber of Commerce na si Zhou Wuji. Iisang karakter lang ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalan ng 2 taong ito. Si Zhou Wanning at ang mga kalapit na disipulo ay parang nawalan ng kaluluwa habang pinapanood si Shi Xiaofei na tumatawa. Kaya, ito ay Young Noble Zhou, maaari ko bang malaman kung anong bagay ang mayroon si Young Noble Zhou?
Tumigil sa pagtawa si She Xiaofei at nagtanong. Narinig niya ang tungkol sa Zhou family, maaari silang ituring na isa sa mga mas matatag na pamilya sa Blessed Buddha Imperial City. Nang marinig ang boses ni She Xiaofei, si Zhu Wanning ay bumalik sa kanyang katinoan, na nagpakita ng isang magiliw na nakangiting mukha. Nagtanong siya, maaari ko bang itanong kung saan patungo si Miss? Kumain ka na ba? Alam ng isang ito ang isang magandang lugar na tinatawag na First Dream Restaurant. Ang kanilang alak at mga pagkain ay napakasarap at gustong mag-imbita ng 3 miss na makisalo sa pagkain. 3 miss? Direktang isinasantibi si Huang Xiaolong bilang wala. Ang kahulugan at intensyon ni Zhu Wanning ay malinaw sa araw, iniimbitahan lamang niya ang 3 dalaga. Ngunit ang mga labi ni She Xiaofei ay nakakurba sa isang ngiti, ang isang payat na daliri ay nakaturo kay Huang Xiaolong, Young Noble Zhu, ito ay tunay na kapuspalad. Itong Young Noble Huang ay nagpaabot ng kanyang imbitasyon sa amin noon, pupunta kami sa Buddhist house. Noon lamang napagmasdan ni Zhu Wanning si Huang Xiaolong. Palagi siyang tiwala sa kanyang hitsura, ngunit nang tumingin siya kay Huang Xiaolong, hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa kanya. Ang masama pa, nakita niya talaga ang sarili niyang parang ulo ng baboy sa tabi ni Huang Xiaolong. Itong kapatid. Si Zhu Wanning ay gumawa ng isang nakakatakot na hakbang patungo kay Huang Xiaolong, ngunit nang siya ay magsasalita pa, si Huang Xiaolong ay nagtaas ng isang daliri at itinuro ang isang batong estatwa sa hindi kalayuan sa kalye. Kaagad, ang batong estatwa na iyon ay sumabog sa alikabok na nakakalat sa kalye. Ang malaking rebeltong bato na iyon ay kasing tangkad ng 2 lalaking nasa hustong gulang, na gawa sa isang napakatibay na granite na bato. Tulala na tinitigan ni Zhu Wanning ang kortina ng alikabok na lumulutang pababa sa lupa, ang tanging labi mula sa malaking batong estatwa na iyon, ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay naging mapula. Ang estatwa na gawa sa granite na bato, kahit na ang Grand Elder ng Zhou family ay gumamit ng buong lakas sa isang hampas ng palad, hindi pa rin niya ito mababasag maging dust powder. Not to mention, isang daliri lang ang ginamit ng binata. Nagtipon-tipon ang mga alagad na halos umihi sa kanilang pantalon. Tara na, sabi ni Huang Xiaolong sa 3 dalaga. Upang iligtas ang kanyang sarili mula sa mga mahihirap na disipulong ito ng pamilya, nagpasya si Huang Xiaolong na ipakita ang kaunting lakas bilang pagpigil. Matagal nang makaalis ang 4, si Zhu Wanning ay nakaugat pa rin sa parehong lugar. Young Noble. Lumapit ang isa sa mga kasama niyang guard at tinawag siya. Bumalik sa katinoan si Zhu Wanning at agad na naramdaman na bumalik ang malagkit na basa. Makalipas ang 2 oras, dumating sina Huang Xiaolong, She Xiaofei, Xiaoro, at Xiaoyou sa Blessed Buddha Palace. Ang pagdating ni Huang Xiaolong ay naging dahilan upang kumulo ang kapaligiran ng palasyo. Hindi pa nagtagal mula noong huling beses na dumaan si Huang Xiaolong sa Blessed Buddha Empire, gayunpaman, ang reputasyon at prestihiyo ni Huang Xiaolong sa ngayon ay napalitan ng panahong iyon. Ang pagtatiboy kay Li Molan at isang grupo ng mga deities Templar Elder sa Osiris Square Battle, na humalili sa Osiris Gate Sovereign Position, higit sa lahat ay ang Cosmos God City Battle kung saan si Huang Xiaolong ay nag-iisang pumasok sa lungsod at nakipaglaban sa isang Cosmos God. Mga dalubhasa sa kulto, kumalat pa ang balita sa 17 imperyo ng Snowwind Continent. Dahil dito, si Huang Xiaolong ay naging perpektong asawang kandidato para sa lahat ng mga batang babae sa Snowwind Continent, tulad ng kung paano si She Xiaofei ay hindi mabilang na mga kabataang henyo na paksa ng pagnanasa. Sa pagdating ng junior brother na ito, tunay na natuwa si Shi Fantian. Sa sandaling nakita niya si Huang Xiaolong, lumakad si Shi Fantian at tinapik ng malakas ang balikat ni Huang Xiaolong, "Anak, mabuti ang ginawa mo." Sa buong martial spirit world, na makatanggap ng napakataas na papuri mula sa Emperor ng Blessed Buddha Empire, marahil si Huang Xiaolong lang. Itong sanggol kong anak na babae ay talagang nagpagulo sa iyo nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Shi Fantian. Ama. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, agad na nagpout si She Xiaofei sa kanyang mga labi at nagtampo. Umagalpak ng tawa si Shi Fantian sa kanyang reaksyon, tingnan mo, wala pa akong sinasabi, pero nagtatampo ka na.
Mukhang dapat kitang ipaubaya kay Junior Brother Huang. Ang mga salita ni Shi Fantian ay napuno ng dobleng innuendo. Ang mukha ni Shi Xiaofei ay naging apple red habang siya ay sumulyap kay Huang Xiaolong. Si Shi Fantian ay nagutos para sa isang piging na ihanda na nag-imbite kay Huang Xiaolong. Sa piging, ang mga kapatid na alagad ay nag-uusap at nagtawanan sa kasayahan. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, inilapag ni Huang Xiaolong ang kanyang tasa, at sinabing, Senior Brother, sa pagkakataong ito, maliban sa pagpapabalik kay Xiaofei sa Blessed Buddha Empire, mayroon akong kahilingan, sana ay may makuha ako mula kay Senior Brother. Ibinaba din ni Shi Fantian ang kanyang tasa ng alak, ngumiti, bakit parang estranghero ka, ano ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Narinig ko mula kay Xiaofei na mayroon kang Dragon God Grass sa loob ng Blessed Buddha Treasure Chamber. Tinabi ni Huang Xiaolong sa paraang prangka. Gusto mo ng Dragon God Grass? Nagulat si Shi Fantian. Nalaglag ang puso ni Huang Xiaolong nang mapansin ang ekspresyon ni Shi Fantian, umaasa siyang hindi mangyayari ang katulad ng nangyari sa pamilya Qin na may bumili nito o ipinamigay sa iba. Nagpatuloy si Shi Fantian, hindi ko alam na kailangan ni Junior Brother ang Dragon God Grass, talagang may ilan sa loob ng aking Blessed Buddha Treasure Chamber, ngunit wala nang natitira, 17 tangkay na lang ang natitira. Sa mga taong ito, gumamit ako ng ilan upang pinuhin ang ilang mga panggamot na pellet. Kung alam ko lang, nailigtas ko na sila. Tinabi na niya sa mga tao na pumunta sa treasure chamber para kunin ang lahat ng 17 tangkay ng Dragon God Grass para kay Huang Xiaolong habang sinasabi niya ito. 17 tangkay. Halos lumundag ang puso ni Huang Xiaolong sa tuwa, paulit-ulit na nagpasalamat kay Shi Fantian. Sumimangot si Shi Fantian, hindi ba sabi ko, ikaw at ako ay hindi kailangang maging magalang. Sa isang mapaglarong tono, idinagdag niya, kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, ang pagreregalo sa akin ng ilang higit pang Divine Dragon Pills ay magiging maganda. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 444. Lason ng Dragon Valley. Nang marinig na gusto ng kanyang senior brother na si Shi Fantian ng ilang Divine Dragon Pills, inilabas ni Huang Xiaolong ang natitirang 20 Divine Dragon Pill, Water Fire Pill, Reverse Dragon Pill at iba pa mula sa Ring ng walang salita at ibinigay ito sa kanyang senior brother kahit alam niya iyon. Siya lang nagbibiro. Kung kaya niyang alisin ang lahat ng Dragon God Grass sa treasure chamber ng kanyang senior brother dahil sa kanya, hindi siya magiging mademo sa pagganti, hindi ba? Si Shi Fantian at ang mga eksperto ng Blessed Buddha Empire ay nakatulala sa 20 piraso ng mga Divine Grade Spirit Pellets, nakanganga ang mga bibig. Junior Brother, ito. Nakaramdam ng hiya si Shi Fantian. Itinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, nakangiti habang sinabi, hindi ba sinabi lang ni Senior Brother na sa pagitan natin ay hindi na kailangan ng labis na kagandahang loob? Nakahinga si Shi Fantian, sige, tatanggapin sila ni Senior Brother. Sabi ni Shi Fantian. Hindi na tumanggi, iniligpit niya ang 20 piraso ng pellets. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang taong inutusan ni Shi Fantian na dalhin ang 17 tangkay ng Dragon God Grass mula sa treasure chamber, na pumila sa kanila sa harap ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay halos wala sa sarili habang nakatingin sa 17 tangkay ng Dragon God Grass. Ilang sandali pa, inilagay niya ang lahat sa Ring. 17 mga tangkay ng Dragon God Grass. Tapat na para sa kanya na pinuhin ang 2 primordial na Divine Dragon. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong para pakalmayan ang sarili. Tumagal ang piging hanggang 10 oras ng gabi bago naghiwa-hiwalay ang lahat. Nakatayo sa gitna ng patio ng paninirahan ng palasyo na inayos ni Shi Fantian para sa kanya, isang biglaang mood ang tumama kay Huang Xiaolong at nagsimula siyang magsanay ng martial arts na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay sa bakuran, mula sa Ethereal Palm hanggang sa Vanquishing Devil Fist.
Ito ang palasyo ng imperial, bilang isang bagong dating na panauhin, si Huang Xiaolong ay hindi sapat na kapal upang pumasok sa mahabang panahon ng saradong pinto na pagsasanay upang pinuhin ang mga primordial na Divine Dragon. Habang hawak ang 17 tangkay ng Dragon God Grass, si Huang Xiaolong ay hindi masyadong nababalisa kaya hindi na siya makapaghintay ng 1 o 2 araw. Pagkatapos niyang makumplito ng isang round ang lahat ng martial arts na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay, kinuha ni Huang Xiaolong ang isang piraso ng Hell Royal Bloodstone at pinatakbo ang Azure Tactics para makuha ang masaganang dekalidad na enerhiya sa loob. Sa mga araw na ito, ang Azure Tactics ni Huang Xiaolong ay bumuti sa kamangha-manghang bilis, siya ay pumasok sa ika-6 na yugto at nagsimulang maunawaan ang mga gilid ng kalagitnaan ng ika-6 na yugto. Kapag ang Azure Tactics ni Huang Xiaolong ay umakyat sa ika-7 yugto, ang mga pagbabago ay mangyayari sa Azure Battle Chi sa kanyang katawan. Kasama sa pagbabagong ito ang kanyang Azure Physique at Wings of Demon. Lumipas ang gabi sa tahimik na pag-iisa. Kinaumagahan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag at napakatalino habang si Huang Xiaolong ay lumabas mula sa kanyang silid. Nang lumabas si Huang Xiaolong, naglalakad na si Xie Xiaofei sa kanyang bakuran, nagtatanong kung may oras si Huang Xiaolong na mamasyal sa mga lansangan. Maglakad-lakad sa mga lansangan. Tumingin si Huang Xiaolong kay Xie Xiaofei na may blankong ekspresyon. Umangat ang ulo ni Xie Xiaofei para itago ang kanyang mukha, mahigit 10 taon na akong naglakad-lakad sa lungsod. Higit 10 taon. Natahimik si Huang Xiaolong. Hindi ba masyadong mahigpit ang senior brother niya sa anak niya? Hindi kataka-taka noong naglalakbay siya sa Star Cloud Continent si Xiaofei gustong sundan at tingnan. Sa huli, tumango siya. Balak niyang lumabas. Noong una, natakot si Xie Xiaofei na hindi papayag si Huang Xiaolong, ngunit nang makitang pumayag si Huang Xiaolong, ang kanyang mukha ay namulaklak sa isang nagniningning na ngiti, kahit na nagtipto pasulong upang halikan ang kanyang pisngi. Bago pa makapag-react si Huang Xiaolong, isang namumula na si Xie Xiaofei ang tumakbo sa malayo, ang boses nito ay lumulutang sa kanyang tenga, "Kuya Huang, salamat. Maghahanda na ako." Nang mapanood ang isang naguguluhan na si Xie Xiaofei na tumatakbo palayo, natauhan si Huang Xiaolong. Umiling ang kanyang mga daliri, tinunton ng kanyang mga daliri ang lugar kung saan hinalikan ni Xie Xiaofei, na natili ang isang matagal na amoy na pagmamayari niya. Dahil dito, naisip ni Huang Xiaolong si Lilo. Maya-maya, bumalik ang isang handa na Xie Xiaofei kasama sina Xiaoro at Xiaoyo, nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong. Nagpalit si Xie Xiaofei ng isang pastel green na mahabang damit, at bagaman hindi siya nag-apply ng masyadong rouge, ang kanyang natural na kagandahan ay sapat na nakakabighani na ang isa ay hindi gustong alisin ang kanilang mga tingin. "Kuya Huang, umalis na tayo." Nang makitang nakatingin sa kanya si Huang Xiaolong na medyo nalilito, hinimok ni Xie Xiaofei. "Oh." Pumalik sa katinoan si Huang Xiaolong. Isang walang magawang pakiramdam ang bumangon sa loob, ang sinaunang karunungan ay nagtuturo na ang magagandang babae ang ugat ng mga kaguluhan. Totoo nga ito, ang isang babae na masyadong maganda ay maaaring hindi palaging isang magandang bagay. Mahuhulaan ni Huang Xiaolong ang sitwasyon sa mga lansangan sa ibang pagkakataon, tiyak na maraming basket ang mga sari-saring problema. Gaya ng inaasahan, habang naglalakad silang apat sa mga lansangan, hindi maiwasang lumapit sa kanila ang ilang nag-aangking malaking alagad ng pamilya na may lubos na pagtitiwala sa kanilang namumukod tanging kagwapuhan. Ang ating young noble divine dragon na si Huang Xiaolong ay maaari lamang gumanap sa papel ng isang cavalier. Sa pagtatapos ng araw, nawalan na ng bilang si Huang Xiaolong kung ilang beses niya inilantad ang lakas upang pigilan ang mga kamanga-manghang gwapo na malalaking disipulo ng pamilya. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay napigilan ng pagpapakita ng puwersa ni Huang Xiaolong sa unang pagkakataon. Halimbawa, isang disipulo ng Wu family na nagngangalang Wu Zenggi. Umisi si Wu Zenggi habang nakatingin kay Huang Xiaolong na may mapagkunwari na mga mata. "You brat, isang maliit na alipin, wala pa ring sinasabi ang iyong miss, bakit ka nagpapahangin sa harap ko?" Tina Xiaoro at Xiaoyo ay labis na pinagmamasdan ang kanilang mga bibig kay Wu Zenggi, ang kanilang mga titig ay naguguluhan kay Wu Zenggi.
Sumimangot si Shi Xiaofei at bakas ng galit ang dumaan sa kanyang mukha. Si Huang Xiaolong ay hindi pa kumikilos, ngunit ang kanyang palad ay tumama kay Wu Zenggi sa buong kalawakan, na nagpalipad sa kanya sa mataas na hangin na may isang dosenang mga paulit-ulit bago bumagsak sa lupa. Kuya Huang, ako. Inarap ni Shi Xiaofei si Huang Xiaolong. Hindi komportable ang puso niya na napagalitan si Huang Xiaolong dahil pinoprotektahan siya nito. Ayos lang. Umiling si Huang Xiaolong, isang malabong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Sa Blessed Buddha Palace, nang marinig ang ulat ng kanyang subordinate, tumingin si Shi Fantian kay Li Mengel. Ito ang unang pagkakataon na talagang nanakit ang aming anak na babae dahil sa isang lalaki. Umiti si Li Mengel, hindi ba't ganoon din ako sa nakaraan? Marahan na ba mahantong hininga si Shi Fantian? Ngunit hindi namin alam kung ano ang nararamdaman ni Junior Brother Wang tungkol sa aming Xiaofei. Sabi ni Li Mengel. Si Shi Fantian ay hindi nag-alala tungkol dito, ito ay isang bagay sa pagitan ng dalawang tao, wala tayong magagawa, ngunit masasabi ko, si Junior Brother ay may magandang impresyon sa ating anak na babae. Hindi ba't nagsimula rin tayo sa magagandang impresyon? Ang mga deities Templar na iyon, ano ang ginagawa nila ngayon? Biglang iniba ni Li Mengel ang usapan. Naging low profile sila. Sabi ni Shi Fantian, ngunit ang kalmadong ito ay nagpalakas ng pagkabalisa sa puso ni Shi Fantian, katulad ito ng kalmado bago ang bagyo. May pakiramdam siya, kapag tumama ang shitstorm, ito ay darating ng mabilis at matigas, hihilahin ang buong Snowwind Continent papunta dito, pati na rin ang Blessed Buddha Empire. Mabilis na lumipas ang araw. Ang paglubog ng araw sa dapit hapon na sumasalamin sa huling mga sinag ng araw ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Pagkatapos ng isang araw ng tungkulin ng Cavalier, sa wakas ay bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang patio sa Blessed Buddha Palace. Nang makatanggap ng balita sa kanyang pagbabalik, personal na lumapit si Shi Fantian upang imbitahan si Huang Xiaolong para sa hapunan. Nang makitang personal na dumating si Shi Fantian, hindi maganda ang pakiramdam ni Huang Xiaolong na tumanggi. Sa piging, biglang sinabi ni Shi Fantian, yung Wu Zenggi, ipinaalam ko na sa Wu family patriarch na alagaan siya. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay na nagsasabing hindi ito malaking bagay. Junior brother, kailangan mo pa ba ng Dragon God Grass? Biglang tumalon si Shi Fantian sa ibang paksa. Nakuha ang pinagbabatayan ng mga salita ni Shi Fantian, natuwa si Huang Xiaolong, alam ba ni Senior Brother kung saan ako makakahanap ng mas maraming Dragon God Grass? Tumawa si Shi Fantian, tama. Ilang daang taon na ang nakalilipas, pumunta ako sa Ten Directions Continent, ang Dragon God Grass sa aking Blessed Buddha Treasure Chamber ay nakolekta mula sa isang lugar na tinatawag na Poison Dragon Valley noong nasa Ten Directions Continent ako. Kahit na hindi ako pumasok sa mas malalalim na bahagi ng Poison Dragon Valley, sa tingin ko ay dapat may nasa loob. Isa itong magandang balita para kay Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang Dragon God Grass ni Shi Fantian ay magmumula sa Ten Directions Continent's Poison Dragon Valley. Ngunit, ang hangin sa Poison Dragon Valley ay mabigat sa lason, ang mas malakas na lason ay maaaring maging sanhi ng kahit isang mataas na antas ng Saint Realm expert na walang magawa. Hindi pa banggitin, ang lupain ay mataba, na may maraming makamandag na insekto at hayop, ang ilan sa kanila ay nagtataglay ng malaking lakas. Nagtanong muli si Shi Fantian, gusto ba talagang pumunta ni Junior Brother? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 445. Pinipino ang isa pang primordial divine dragon. Naunawaan ni Huang Xiaolong na hinihikayat siya ng kanyang senior brother para sa kanyang kapakanan, gayunpaman, kung ang Ten Directions Continent ay mayroong Dragon God Grass na kailangan niya, determinado si Huang Xiaolong na maglakbay. Hinarap niya si Shi Fantian at sinabing, ang Dragon God Grass na ito ay napakahalaga sa akin, kaya ang paglalakbay na ito sa Ten Directions Continent ay hindi maiiwasan. Nang makita ang paniniwala sa boses ni Huang Xiaolong, hindi na sinubukan ni Shi Fantian na hikayatin pa siya.
Kasunod nito, ikinwento ni Shi Fantian ang kanyang karanasan noong siya ay nakipagsapalaran sa Poison Dragon Valley upang si Huang Xiaolong ay magkaroon ng pinakamababang pangunawa sa lugar. Tahimik na pinapansin ni Huang Xiaolong ang lahat ng sinabi ng kanyang senior brother. Noong una, binalak niyang manatili sa Blessed Buddha Empire para pinuhin ang dalawang primordial na Divine Dragon, ngunit dahil alam niyang mayroong Dragon God Grass sa Ten Directions Continent, binago ni Huang Xiaolong ang kanyang plano. Matapos manatili ng 2 araw sa Blessed Buddha Palace, umalis si Huang Xiaolong patungo sa Ten Directions Continent. Nang siya ay umalis, si Shi Xiaofei ay sumama sa kanya hanggang 10,000 li sa labas ng Blessed Buddha Imperial City. Nang tumalikod na siya para umalis, bigla siyang niyakap ni Shi Xiaofei, na nanunumpa, "Kuya Huang, magsasanay ako ng husto." Tapos tumalikod na siya at umalis. Nasulyapan ni Huang Xiaolong ang pag-aatubili at kalungkutan sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali nang tumalikod si Huang Xiaolong at lumipad sa himpapawid, lumayo pa sa Blessed Buddha Imperial City. Bago pumunta sa Ten Directions Continent, nagpa siya si Huang Xiaolong na gumawa ng maliit na detour patungo sa lihim na espasyo sa ilalim ng Broken Tiger Reef para makita ang kanyang pamilya. Matagal-tagal na rin mula noong umalis siya sa lihim na espasyo at iniisip ni Huang Xiaolong kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Bukod doon, binalak niyang pinuhin ang 2 pang primordial na Divine Dragon sa lihim na espasyo ng Eminent Holiness. Sa buong paglalakbay, narating ni Huang Xiaolong ang lihim na espasyo ng Eminent Holiness makalipas ang 5 araw. Ang pagbabalik ni Huang Xiaolong ay agad na nagdulot ng pagsabog ng saya at kasiglahan sa Eminent Holiness Space, ang mga tunog ng tawa ay napuno ng hangin. Sa loob ng mahigit 1 taon mula nang umalis si Huang Xiaolong, lahat ay bumuti ng husto. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Huang Xiaohai ay isa ng Second Order Xiantian, si Fei Hao ay pumasok sa Third Order Xiantian Realm at naging peak early Third Order Xiantian Realm expert, samantalang si Marshal Hao Tian ay nakarating sa Fourth Order Xiantian Realm. Matapos kunin ang 100 laban sa Ghost King Dance na ipinagkaloob ni Huang Xiaolong, ang kasalukuyang lakas ni Yuming ay umabot na sa boundary limit ng Peak Half Saint. Bagamat hindi pa siya nakakapasok sa Saint Realm, sandali na lang. Ang kanyang mga magulang na sina Huang Pang at Suyan ay nagmukhang mas bata pa sa mga spirit pellet at elixir na ibinigay ni Huang Xiaolong. Bagamat pareho ang kanilang cultivation ay tumitigil sa peak late 10th Order Haotian, isang karaniwang First Order Xiantian Realm expert ay hindi nila kalaban. Ang kanyang kapatid na si Huang Min at Guo Tai ay parehong nagutos ng isang order, samantalang ang kanyang pamangkin, si Guo Xiaofan, ay tumangkad ng husto. Sa 7 taong gulang, ang martial spirit ng maliit na lalaki ay nagising at sinimulan niyang linangin ang battle chi. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang martial spirit ni Guo Xiaofan ay isang napakahusay na talento ng martial spirit kahit na siya ay isang first rank grade 11 martial spirit lamang. Sa patnubay ni Huang Xiaolong, nagkaroon ng magandang pagkakataon si Guo Xiaofan na makapasok sa Saint Realm. Matapos gumugol ng 10 walang pakialam at nakaka-relax na araw kasama ang pamilya, muling pumasok si Huang Xiaolong sa closed-door practice upang pinuhin ang mga primordial na Divine Dragon. Tulad ng Fire Dragon, ang Water Dragon ay nireranggo sa ibaba sa gitna ng 13 primordial Divine Dragon na mayroon si Huang Xiaolong na nagpadali sa proseso ng pagpino. Naka-cross-leg siya sa gitna ng 10 Buddha Formation matapos lunokan ng 8 tangkay ng Dragon God Grass. Pamahantong hininga, ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig at sinimulang sipsipin ang malabong asol na elemento ng tubig na tunay na diwa ng dragon habang dahan-dahan itong lumutang palabas mula sa primordial na bangkay ng dragon ng tubig na nag-asimilasyon sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa unang pakikipag-ugnay, isang napakalaking enerhiya ang damaloy sa bawat sulok ng katawan ni Huang Xiaolong, sobrang lamig. Ito ang unang sensasyon ni Huang Xiaolong, pagkatapos, ang lamig ay naging mas malamig at mas malamig, katulad ng mga piraso ng 1,000 taong gulang na yelo na hindi matuno. Sa paglipas ng panahon, ang balat, buhok, kilay, at buong katawan ni Huang Xiaolong ay naging asul. Nang maramdaman ni Huang Xiaolong na hindi na niya matiis ang lamig, isang mainit na enerhiya ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan.
Ang mainit na pinagmumula ng enerhiya na ito ay nagmula sa primordial na banal na dragon na apoy na tunay na kakanyahan na kanyang pinino. Kumalat ang mainit na enerhiya, nabawasan ng lamig sa loob ng kanyang katawan, na nagdadala ng hindi maipaliwanag na komportableng pakiramdam. Ang kulay asul na liwanag at nagninangas na pulang glow ay patuloy na naghalo sa isa't isa. Ang buong Zumi Temple ay kumikinang ng maliwanag sa asul at pulang ilaw na bumabalot kay Huang Xiaolong, ang kanyang anyo ay hindi na makita. Katulad noong panahon na pinino niya ang apoy na dragon, si Huang Xiaolong ay nagkaroon ng mahabang panaginip. Sa panaginip, siya ay naging isang primordial divine water dragon. Damaloy ang oras. Unti-unting nagising si Huang Xiaolong sa isang punto. Umungad sa kanyang mga pupil ang kristal na asul na liwanag nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang espasyo sa paligid ay biglang napuno ng mga patak ng tubig na naging maliit na asul na karagatan. Ang mga patak na iyon ay ang pinakadalisay na enerhiya ng elemento ng tubig na nakatago sa kalikasan. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga asul na patak ay nagtipon at naging isang asul na dragon ng tubig na lumalangoy sa asul na karagatan. Nang huminto ang kamay ni Huang Xiaolong, ang dragon ng tubig ay nagkawatak-watek at naglaho. Matapos pinuhin ang water dragon, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang tubig at apoy ay talagang nagpupuno sa isa't isa, tulad ng balanse sa pagitan ng yin at yang. Ang kanyang dragon essence body ay muling pinahusay, bagamat nananatiling napakalambot. Tinatakbo ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi at talagang sinubukang i-stretch ang kanyang katawan, na umaabot ng higit sa 100 metro. Kahit saang bahagi o saang direksyon, nagawa niyang pahabain ang kanyang katawan sa isang tiyak na limitasyon. Ito ay isang bagay na hindi niya magawa noon. Siguradong hindi rin ito isang bagay na magagawa ng dalubhasa sa kaharian ng ika-10 utos ng Saint. Hindi inakala ni Huang Xiaolong na magkakaroon ng ganoong benepisyo pagkatapos na pinuhin ang primordial na Divine Water Dragon. Maliban doon, ang kanyang battle chi ay umabot sa 6th Order Saint Realm, isang malaking pagkakaiba mula sa isang 5th Order Saint Realm. Ang kanyang tunay na kakanyahan at espiritual na puwersa ay umunlad din ng husto. Naupo muli si Huang Xiaolong sa gitna ng Ten Buddha Formation makalipas ang ilang sandali, nagpaplanong ipagpatuloy ang pagdadalisay sa pangalawang primordial na banal na dragon. Ang sumunod na pinili ni Huang Xiaolong ay ang itim na dragon. Kabilang sa 13 primordial na banal na dragon, ang itim na dragon ay nasa gitna sa mga tuntunin ng lakas. Sunod niyang pinili ang itim na dragon dahil isa sa martial spirit niya ay ang itim na dragon. Naniniwala siya na ang pagpino sa primordial na Divine Black Dragon ay magdadala ng malaking benepisyo sa kanyang Black Dragon martial spirit. Upang pinuhin ang itim na dragon na ito, nilunok ni Huang Xiaolong ang lahat ng natitirang siyam na tangkay ng Dragon God Grass ng sabay-sabay. Damaloy ang paglipas ng panahon. Maraming hibla ng Black Dragon True Essence ang pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong sa pagkakataong ito ay ang katotohanang walang anumang sakit, sa halip siya ay nilamon ng walang katapusang kadiliman. Lumipas ang 1 taon at 2 buwan. Sa lihim na espasyo ng Eminent Holiness, matigang naghintay sina Huang Pang, Suyan, at ang iba pa para lumabas si Huang Xiaolong sa kanyang closed-door practice. Bago pumasok sa kanyang pag-iisa, sinabi ni Huang Xiaolong sa kanila na malamang na siya ay nasa loob ng 14 na buwan sa pagkakataong ito. Ngayon, 14 na buwan na. Habang hinihintay ni Huang Pang, Suyan, at ng iba pa ang paglabas ni Huang Xiaolong, isang biglaang pagyanig ang dumating mula sa pasukan sa kalawakan ng Eminent Holiness. Namula ang mukha ng lahat. Anong nangyayari? Tanong ni Huang Pang. Patriarch Huang, hayaan mo akong pumunta at tingnan. Magalang na sabi ni Yuming. Sa isang mabilis na pagkurap, siya ay nawala, ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay bumalik, puno ng madugong mga sugat. Yuming, guro. Si Huang Pang, Fei Hao, at ang lahat ay nagulat habang nagmamadali silang pumunta sa tabi ni Yuming. Patriarch Huang, hindi maganda. Ang lihim na espasyo ng Eminent Holiness na ito ay natuklasan ng iba, ang mga taong ito ay mula sa Snow Dragon City.
Napabuntong hininga si Yuming sa mukha ng isang subo ng dugo matapos halos hindi bigkasan ang huling salita. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 446. Ang aking big uncle ay ang Noble Divine Dragon. No Dragon City. Damutla ang lahat ng marinig ang pangalang iyon. Isa sa nangungunang 10 puwersa ng Bedlam Lands, Snow Dragon City. Habang ang lahat ay hindi pa nakakabawi mula sa kanilang pagkagulat, isang mayabang na boses ang bumungad sa kanilang mga tainga. Hindi ko akalain na ang isang napakagandang sikretong espasyong tulad nito ay may tatago sa ilalim ng Broken Tiger Reef. Sa sumunod na segundo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakasuot ng mararangyang silver brocade na robe ang lumitaw sa harapan nila kasama ang 4 na matandang lalaki na nakasunod sa kanyang likuran. Kung tutusin sa kanilang kilos, malamang na mga personal guard niya ang 4 na matatandang lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang pinakamatandang disipulo ni Silver Dragon Augo, si Hanching. Ang 4 na matandang lalaki sa likod ni Hanching ay ang 4 na enforcer ng Snow Dragon City. Naglalakad sa lihim na espasyo ng Eminent Holiness, inilibot ng mga mata ni Hanching ang paligid, tumatango bilang pasasalamat habang pinupuri niya, talagang maganda ang piraso ng paraiso. Mukhang ang lihim na espasyong ito ay isang nalalabi mula sa sinaunang panahon, napakahusay, napakahusay. Dahil ito ay isang espasyo na itinayo noong sinaunang panahon, kung gayon ang magagandang bagay sa loob dito ay dapat na marami. Si Hanching ay napuno ng pananibik sa loob pagkatapos makumpirma ang halaga ng espasyo. Noon lamang siya tumingin sa grupo ng mga tao ni Huang Pang. Mukhang matagal na simula nang matuklasan mo ang sinaunang sikretong espasyong ito, kunin mo ang lahat ng mga kayamanan na iyong natagpuan. Kumuhit si Hanching, halatang banta sa kanyang tono. Hindi siya nag-aalala na ang grupo ng mga tao ay makatakas. Sa kanyang matalas na mga mata, madali niyang natukoy na ang pinakamalakas sa grupong ito ay ang 4 na metrong higanteng nakatago sa ilalim ng malaking itim na balabal na iyon. Ang pangalawa sa pinakamalakas ay ang lalaking nasugatan niya ngayon. Ang natitira ay maaga at kalagitnaan ng Siantian Realm na hindi dapat banggitin. Maaari niyang lipulin ang mga ito sa isang simpleng pagalog ng kanyang kamay. Huang Pang ay humakbang pasulong, sinabing, itong kapatid, ito ay si Huang Pang. Ngunit, ang pangungusap ni Huang Pang ay halos hindi natapos nang biglang hampasin ni Hanching si Huang Pang gamit ang isang palad, kaya lumipad si Huang Pang sa likuran. Pumagsak si Huang Pang sa isa sa mga kubo ng dayami, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Ama. Patriarch. Ang mga takot na bulalas ay umalingaw-ngaw habang ang mga mukha ay namumutla. Isang malamig na nguso si Hanching, ano ang pakialam ko kung ikaw si Huang Pang o hindi, tinanong kita tungkol sa mga kayamanan, at humihingi ako sa huling pagkakataon. Ilabas mo lahat ng kayamanan na nakita mo dito, kung hindi, hindi ako magiging magalang. Sa oras na iyon, sa bawat countdown na gagawin ko, papatayin ko ang isang tao. Tinulungang tumayo si Huang Pang, pakiramdam niya ay nadudurog ang bawat organ sa kanyang katawan. Hindi patay. Bahagyang nagulat si Hanching nang makitang buhay pa si Huang Pang matapos matamaan ang kanyang palad. Ang isang Siantian warrior na tinamaan ng aftershock ng kanyang hampas ng palad ay hindi nakaligtas sa kanyang buhay, ngunit ang lalaking ito na hindi man lang Siantian realm ay humihinga pa rin matapos ang direktang hampas ng palad mula sa kanya. Sa kabila ng napakaliit na lakas na ginamit niya sa hampas ng palad na iyon, ang katotohanang hindi namatay ang lalaki ay sapat na upang sorpresahin si Hanching. Mabuti. Tumingin si Hanching kay Huang Pang na may maningning na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata, buhay pa. Mukhang nakakain ka ng maraming magagandang kayamanan, o marahil ng ilang divine grade spirit pellets na nagpatiga sa iyong pangangatawan hanggang sa ganito. Mga kayamanan. Divine Grade Spirit Pellet. Ang mga tingin ni Hanching ay nakatuon kay Huang Pang sa sandaling ito, magsalita ka, at ilabas ang lahat ng mga kayamanan na nakuha mo mula rito. Utos niya habang naglalakad patungo kay Huang Pang.
Mula sa mga naunang reaksyon ng mga taong ito, tila itong si Huang Pang ang haligi ng grupong ito. Pingyang. Atake. Biglang sumigaw ng utos si Huang Pang. Sa sumunod na sandali, nakita ni Hanching ang 4 metrong taas na higanting nakatago sa ilalim ng malaking itim na balabal na gumagalaw upang salakayin siya. Walang kamalay-malay na hawak ng higante ang isang sibat na may 3 prong. Natigilan si Hanching ng ilang segundo, ngunit mabilis ang kanyang reaksyon. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, naglalaslas at bumangga sa malaking sibat na may 3 prong. Namanhid ang kamay niya dahil sa impact at napilitang umatras. Ghost na nilalang ng Saint Realm. Ang 5 sa grupo ni Hanching ay napamura sa gulat, naramdaman ang masiglang aura ng multo na pumutok mula sa higanti. Isang matunog na dagandong ang nagmula kay Fengyang nang sumugod siya kay Hanching sa pangalawang pag-atake. So, isa itong Saint Realm Ghost. Pumuso si Hanching. Sa kanyang mga mata, ang higanti ay makapangyarihan, ngunit hindi ito ganoon kalakas, isa lamang kahariang First Order Saint. Puntahan mo, lipulin ang maltong bagay na ito. Sabi ni Hanching sa isa sa matandang nasa likod niya. Oo, pinakamatandang young master. Inamin naman ng matanda. Bahagyang itinaas ng matanda ang isang palad, pinahiwa ang pag-atake ni Fengyang ng walang labis na pagsisikap, pagkatapos ay sumuntok siya sa kalawakan, tumpak na tinamaan si Fengyang at pinabalik siya sa hangin. Ang matandang ito ay isang Third Order Saint Realm expert. Ang higanting multo na si Fengyang ay nag-evolve sa isang matibay na pangangatawan mula sa isang hindi madaling unawain na nilalang na multo nang ito ay bumagsak sa Saint Realm, na nakaagaw sa isang Second Order Saint Realm warrior, ngunit ito ay mahina pa rin laban sa isang Third Order Saint Realm expert. Bumagsak si Fengyang, ngunit umakyat muli. Ang kanyang mga mata ay naging isang kumikinang na esparlate na pula, huminga ng mga nakikitang buga ng itim na hangin habang siya ay humahanggos patungo sa matanda, ngunit sa loob ng ilang segundo, siya ay muling dinaig ng matanda. Ang katawan nito ay ipinadala sa paglipad ng mas malayo kaysa dati. Sa pagkakataong ito, ginamit ng matanda ang kanyang buong puwersa. Ang kanyang hampas sa palad ay dumurog sa mga tadyang ni Fengyang na naging dahilan upang siya ay matamba at hindi na makatayo muli ng mahabang panahon. Si Hanching ay tumawa ng masama, pumakbang patungo kay Huang Pang at sa iba pa. Spit it out, nasaan ang mga kayamanan? Ilabas mo lahat. Ako ay isang tao na may limitadong pasensya, kung hindi mo pa rin naibigay sa akin ang gusto ko, magsisimula akong magkatay. Umisi si Hanching. Tumigil ka dyan. Biglang tumalon si Go Xiaofan, itinuro ng isang daliri si Hanching, ang big uncle ko ay ang Noble Divine Dragon Huang Xiaolong, lahat kayo ay naglalagay ng mga itlog, kung manggawas kayong saktan ng isang buhok sa amin, ang aking big uncle ay hindi magpapapatawad sa sinuman sa inyo. Yang Noble Divine Dragon Huang Xiaolong. Si Hanching at ang 4 na matandang lalaki ay namangha. Ngunit nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, si Hanching ay sumabog sa tawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinakanakakatawang biro sa mundo, bata, ang lakas ng loob mo, nang ahas ka pang magsinungaling sa harapan ko. Tinuro niya si Huang Pang, bakit hindi mo sabihin na siya ang matandang lalaki ni Huang Xiaolong? Puno ng halata ang boses niya paghamak at paghamak. Malinaw na hindi siya naniniwala sa isang salita ni Go Xiaofan. Tama ang sinabi mo, siya ang ama ng ating soberano. Ang malamig na boses ni Yuming ay tumunog, ako ang Asuras Gates Elder, Yuming. Ang ating soberano ay nasa closed door practice ngayon, kapag lumabas siya, patay kayong lahat. Saradong pinto na pagsasanay. Patuloy na tumawa si Hanching sa walang pidyaw na paraan, bakit hindi mo sabihin na ang Young Noble Divine Dragon ay natutulog? Ang 5 tao ay nag-crack up ng masama. Si Hanching ay gumawa ng isa pang biglaang pag-atake na sinaktan ng isa sa mga gwardya ng Huang family. Nang bumagsak ang gwardya sa lupa, isang walang buhay na katawan na lang ang natitira. Huang Hua. Sumigaw si Huang Pang sa sama ng loob. Bagamat si Huang Hua ay isang gwardya, siya rin ang kasama ni Huang Pang noong bata pa siya. Lumipas ang ilang dekada, naging close sila na parang tunay na magkapatid. Magsalita ka, nasaan ang mga kayamanan?
Matigas pa rin ang ulo, ang susunod kong papatayin ay siya. Itinuro ni Hanching ang isang daliri kay Gotay. Namumula ang lahat. Bawal mong saktan ang tatay ko. Inarang ni Guo Xiaofan ang maliit na katawan sa harap ni Gotay. Takot na takot si Gotay sa mga aksyon ng kanyang anak kaya binuhat niya ang maliit na lalaki sa likod niya sa mga bisig ni Huang Min habang inilipat niya ang kanyang sarili sa harapan, pinoprotektahan ang mag-ina. Napakagandang pagpapakita ng pagmamahala ng mag-ama. Umisi si Hanching. Napatingin siya kay Huang Peng, hindi pa rin nagsasalita. Dahil ganoon nga, kung gayon gagawin ko. Itinaas niya ang isang palad. Maghintay. Tigaw ni Huang Peng. Tumigil ang pagkilos ni Hanching. Ako talaga, ang ama niyang Noble Divine Dragon na si Huang Xiaolong. Binigyang diin ni Huang Peng. Namula ang mukha ni Hanching sa galit nang marinig ang mga salita ni Huang Peng. Walang ibang salita, ang kanyang palad ay tumama kay Gotay, mamatay. Talagang galit siya, gusto niyang patayin ang bawat isa sa mga hanggal na ito. Hindi siya naniniwala na hindi niya mahahanap ang mga kayamanan kapag napatay niya ang lahat dito. Nang malapit nang tumama ang lakas ng palad ni Hanching sa katawan ni Gotay, biglang kumislap ang liwanag sa hangin. Isang figure ang lumitaw ng wala sa oras, at sa isang casual na pag-wave ng kanyang kamay, ang pag-atake ni Hanching ay kumalat ng walang anumang bakas o tunog. Xiaolong. Soberano. Si Huang Peng, Yuming, at ang iba pa ay sumigaw sa tuwa nang makita ang pamilyar na silhouette na iyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 447. Ang Elf Forest. Ang taong nagpakita ay, syempre, si Huang Xiaolong. Dapat ay lumabas na si Huang Xiaolong sa kanyang closed door na nag-practice ilang araw na ang nakalipas, gayunpaman, ang tunay na diwa ng itim na dragon ay mas marami kaysa sa inaasahan niya kumpara sa parehong apoy at tubig dragon, kaya naman siya ay bahagyang nahuli. Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid at nakita ang bantay ng Huang family, si Huang Hua, na nakahiga sa isang pool ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim. Kuya, lumabas ka na rin sa wakas. Tumakbo si Guo Xiaofan sa gilid ni Huang Xiaolong, naglabas ng mabilis na reklamo, itong mga masasamang itlog, gusto nila tayong patayin. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay nagyelo, bumagsak kay Hanching at sa apat na matatandang lalaki. Ang limang grupo ni Hanching ay tumingin kay Huang Xiaolong ng maingat. Soberano. Talaga bang itong lalaking itim ang buhok? Paano ko tinutukoy ang mandirigmang ito? Ang isang ito ay si Hanching ng Snow Dragon City, ang pinakamatandang disipulo sa ilalim ng Silver Dragon Augo. Sabi ni Hanching. Bagamat magalang ang kanyang pagpapakilala, mahirap itago ang pagmamalaki sa kanyang boses nang i-highlight ang kanyang pagkatao. Walang emosyong sumagot si Huang Xiaolong, kahit na personal na pumunta dito si Silver Dragon Augo ngayon, hindi niya pa rin iligtas ang sinuman sa inyo. Naging madilim ang mukha ni Hanching at ng apat na matandang lalaki. Punk, akala mo talaga ikaw si Huang Xiaolong. Napataas ang galit ni Hanching, itinuro ng isang daliri ang ilong ni Huang Xiaolong, ano ang kwalipikado mong bigkasan ang dakilang pangalan ng aking guro. Hindi nagaksaya ng oras, tinawag ni Hanching ang kanyang martial spirit. Ang martial spirit ni Hanching ay isang napakalaking lobo ng kulay pilak na balahibo na may tatlong itim na guhitan sa noo nito, ang hari ng tribo ng lobo, ang Silver Wolf King. Kaagad na nagbago ang kaluluwa ni Hanching sa sandaling lumitaw ang kanyang martial spirit, ang magkabilang kamay ay hugis kuko, pamampes kay Huang Xiaolong ng mabilis. Kung paanong ang mga kuko ni Hanching ay isang makitid na distansya mula sa paglasla sa kanya, si Huang Xiaolong ay humarap sa Osere Demon Claw. Ang aura ng multo ay lumabas sa isang brutal na paraan habang ang hindi mabilang na umiiyak na mga demonyong espiritu ay lumipad palabas, nanginginig ang kaluluwa ng isang tao. Wala nang oras si Hanching para mag-react at nataman na siya ng Osere Demon Claw na lumilipad na parang maliit na bato. Sa kabila ng lakas ni Hanching, isa lamang siyang Second Order Saint Realm. Laban kay Huang Xiaolong, paano niya lalabanan?
Huwag kalimutan ang layuning pumatay sa puso ni Huang Xiaolong. Sa pag-ataking iyon ngayon lang, hindi siya nagpigil. Nang bumagsak si Hanqing sa lupa, nakita ng lahat na bumukas ang kanyang dibdib, nabasag ang mga buto, laman, at mga organo, na babalot ng dugo. Ang apat na Snow Dragon City Enforcer ay huminga ng matalim habang nakatingin sa matinding sugat sa dibdib ni Hanqing, ang pangit ng kanilang mga ekspresyon. Bilang Second Order Saint Realm, ang pangangatawan ni Hanqing ay maihahambing sa Third Order Saint Realm, mas matibay kaysa sa karamihan. Gayunpaman, isang hampas mula kay Huang Xiaolong ang nagpabago sa dibdib ni Hanqing sa ganito. Kahit isang eksperto sa kaharian ng Seventh Order Saint ay hindi kayang gumawa ng ganitong uri ng pinsala. Ngayon, ikaw na. Lumingon ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong sa apat na matandang lalaki. Ang deklarasyong iyon ay agad na yumanig sa apat na tagapagpatupad ng Snow Dragon City pabalik sa kasalukuyan. Walang pag-aalinlangan, lahat silang apat ay lumundag, sumugod patungo sa labasan, na gustong tumakas. Ang lakas na ipinakita ni Huang Xiaolong ay nakatalo sa anumang pag-iisip ng pagtutol sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos na halos lumipad, nakita ng apat na matatandang lalaki ang mundo na puno ng mga gintong estatwa ng Buddha, nagniningning ang mga imprint ng gintong palad na nahuhulog sa kanila. Sa sobrang takot, napilitan silang apat na bumalik sa mga unang lugar. Ang anyo ni Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata, ngunit isang palm imprint ang bumaril, sabay-sabay na dumurog sa kanilang mga katawan at nagpalubog sa kanila. Sa isang segundo, ang Eminent Holiness Space ay bumalik sa kanyang tahimik na kapaligiran. Napakaganda ni Big Uncle. Napakalakas ni Kuya. Nagsaya si Guo Xiaofan, ipinapalakpak ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng ngiti sa mga mukha ng lahat. Hindi rin napigilan ni Huang Xiaolong ang ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood ang mga kalokohan ng maliit na lalaki. Kinolekta niya ang lahat ng 5 bangkay at inilagay sa Linglong Treasure Pagoda bilang pagkain ng Poison Corpse Scarabs. Para sa kanilang mga kaluluwa, natural na ibinigay sila sa Supreme Ghost Flag. Hindi naligtas ang lugar na ito. Yuming at lahat, mag-impake na kayo, aalis na tayo sa ilang sandali. Utos ni Huang Xiaolong. Dahil ang lugar ay natagpuan ng mga tao mula sa Snow Dragon City, hindi ilalagay ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang at pamilya dito, kailangan niyang maghanap ng ibang lugar. Oo, soberano. Tiyuming, Fei Hao, Hao Tian, at iba pa ay sumunod. Kuya, saan tayo susunod? Tanong ni Guo Xiaofan. Malungkot ang tunog ni Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Asuras Gate. Ano man ang mga lugar na maiisip ni Huang Xiaolong, ang Asuras Gate Headquarters ang pinakaligtas na taya. Pumunta sa Asuras Gate Headquarters. Si Huang Pong at Soyan ang pinakanagulat. Ang punong tanggapan ng Asuras Gate ay matatagpuan sa Star Cloud Continent, ibig bang sabihin ay pupunta sila sa Star Cloud Continent. Great, pumunta tayo sa Asuras Gate Headquarters. Sumang-ayon si Guo Xiaofan na may dumadagandong na palakpakan, Big Uncle, sinasabi ng lahat na ikaw ang Asuras Gate Sovereign, marami ka ba, maraming subordinate. Iniunat ni Guo Xiaofan ang kanyang mga braso upang idiin ang kahulugan ng kanyang marami. Napangiti si Huang Xiaolong, tama, marami si Big Uncle, maraming subordinate. Kung si Xiaofan ay magsisikap at maging malakas kapag lumaki ka, magkakaroon ka rin ng maraming subordinate. Tuwang-tuwa ang maliit na lalaki sa narinig. Walang sino man ang nag-alinlangan tungkol sa plano ni Huang Xiaolong na dalhin sila sa punong tanggapan ng Asuras Gate. Pinlano ni Huang Xiaolong na dumiretso sa 10 Directions Continent pagkatapos ng kanyang closed-door practice, ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang mga pangyayari, makakabalik lang siya sa headquarters bago siya mag-isa lumabas muli sa 10 Directions Continent. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga magulang at ang kaligtasan ng lahat ay mas mahalaga kaysa sa Dragon God Grasp. Isang desisyon ang narating, inihatid ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang at pamilya sa Bedlam Lands and Demonic Beasts Forest, sa wakas ay nakarating sa Star Cloud Continent. Hindi nagpatalo ang grupo, dumiretso sa Asuras Gate Headquarters sa Central Oblast.
Kahit na may mga maliliit na problema sa daan, kasama si Huang Xiaolong, ang mga problemang iyon ay madaling nalutas niya. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot na sa rurok ng late 6th Order Saint Realm pagkatapos na pinuhin ang Primordial Divine Black Dragon, isang manipis na papel na hadlang lamang ang pumagitna sa kanya at sa kanyang tagumpay sa 7th Order. Sa pag-asa sa kanyang kasalukuyang lakas, pakikipaglaban sa isa-isa, ang pinakamataas na bahagi ng huling bahagi ng 7th Order Saint na kaharian ay hindi nakalaban ni Huang Xiaolong. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay narating ng grupo ang punong tanggapan ng Asurres Gate. Pagdating sa Asurres Gate, masunaring ginawa ni Huang Xiaolong ang mga kinakailangang pagsasaayos para sa kanilang pamumuhay. Sinamahan sila para sa isang buong araw na paglilibot sa paligid ng punong tanggapan at ginabayan ang pagsasanay ni Guo Xiaofan. Sa isang iglap, 3 araw ang lumipas bago umalis si Huang Xiaolong patungo sa kontinente ng 10 direksyon. Kung sa bagay, ang Star Cloud Continent ay mas malapit sa 10 Directions Continent sa kalayuan. Gayunpaman, iyon ay sa isang relatibong paraan. Gaya ng dati, si Huang Xiaolong ay naglalakbay sa araw at naglilinang sa gabi. Nang dumating siya, makalipas ang 2 buwan. Sa Martial Spirit World, ang Star Cloud Continent ay may mas maraming lupain kumpara sa Snowwind Continent, ngunit ang 10 Directions Continent ay mas malaki kaysa sa Star Cloud Continent. Ang Snowwind Continent at Star Cloud Continent ay halos inookupahan ng mga tao, samantalang sa 10 Directions Continent, naroon ang mga demonyong halimaw at halimaw. Maliban sa mga demonyong halimaw at halimaw, mayroong mga duwende, tribo ng mga taong puno, mga tribo sa dagat, at higit sa 100 iba pang lahi. Bagamat mayroon ding mga tao na naninirahan sa 10 Directions Continent, ang kanilang bilang ay kakaunti. Dapat nasa harapan ng Elf Forest. Pamulong si Huang Xiaolong, nakatingin sa mapa at sa tila walang katapusang berdeng kagubatan. Ang mapa ng 10 Directions Continent na ito ay isang bagay na hiniling niya kay Zhao Shou na ihanda bago ang kanyang paglalakbay. Napakadetalyado ng mapa, malinaw na minarkahan ang bawat rehiyon at tribo sa 10 Directions Continent. Ayon sa mapa, ang Poison Dragon Valley ay nahulog sa ilalim ng teritoryo ng mga Beastman. Minsang nakahanap si Huang Xiaolong ng Beast God Scepter sa Eminent Holiness Secret Space, at sa paglalakbay na ito sa 10 Directions Continent, sinadya niyang tingnan ang Beast God Shrine. Ang Poison Dragon Valley na nasa saklaw ng impluensya ng mga Beastman ay naging mas maginhawa para sa kanya. Gayunpaman, bago iyon, upang marating ang teritoryo ng mga Beastman, kailangan ni Huang Xiaolong na dumaan sa Elf's Forest, sa Dwarf Mountain, at sa Stellar Thunder Ravine. Sa isang kisap mata, pumasok si Huang Xiaolong sa Elf Forest. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 448. Vegas. Napakabilis, pumasok si Huang Xiaolong sa hangganan ng Elf Forest. Maingat siyang dumaan sa kagubatan sa kabila ng pagtitiwala sa kanyang lakas, dahil ang lahi ng duwende ay labis na paghalit sa mga tao, mga beastman, at maging ang mga demonyong hayop. May mga sabi-sabi na ang sinumang sangkatauhan na tumuntong sa Elf Forest ay kukubkuban ng mga duwende. Natakpan ng mga makakapal na canopy ang Elf Forest, ang mga ugat na kasing kapal ng hita ng tao ay nakapulupot at hinabi, na nag-uugnay sa mas makapal na mga puno ng kahoy. Gayunpaman, ang mga puno dito ay hindi matataas, na may average na 10 metro ang taas. Ang kalat-kalat na sikat ng araw ay pumasok sa mga puwang sa pagitan ng makapal na canopy, na nag-iiwan ng mga batik-batik na pattern ng liwanag sa sahig ng kagubatan. Sa paglipat sa kagubatan, si Huang Xiaolong ay lumaganap ang kanyang espiritual na pakiramdam sa lahat ng oras, mapagbantay sa anumang paggalaw sa malapit. Makalipas ang 2 oras, malapit na magtanghali. Ang malupit na araw ay mataas sa kalangitan, ngunit ang temperatura ay nanatiling malamig sa loob ng kagubatan. Pumitas si Huang Xiaolong ng isang random na puno, lumapag sa isa sa mga nangungunang sanga na may nakasimangot na mukha. Mula nang pumasok siya sa Elf Forest hanggang ngayon, ang kagubatan sa paligid ay masyadong tahimik, abnormally tahimik talaga.
Higit pa rito, sa buong daan, si Huang Xiaolong ay hindi nakatagpo kahit isang duwende. Nadiskubre ba siya? Napaisip si Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Biglang may umalangaw-ngaw na hangin mula sa lahat ng direksyon. Laming-galinga ang mga mata ni Huang Xiaolong sa paligid at nakita ang mga anino na hugis tao na kumikislap papasok at palabas, na bumubuo ng mahigpit na pagkubkob sa paligid ng malaking punong kinatatayuan niya. Ang mga tao na ito ay may pagkakahawig sa mga tao, gayunpaman may mga halatang pagkakaiba-iba. Mahabang matulis na mga tainga, iris ang kulay ng sepiro o esmeralda, at isang buntot sa kanilang likod na hindi mahaba o maikli. Ang mga taong ito ay marahil ang lahing duwende na nakatira sa loob ng elf forest na ito. Naisip ni Huang Xiaolong. Gaya ng inaasahan, ipinanganak ang lahing duwende na may magagandang katangian. Ang mga lalaki ay maganda, habang ang mga babae ay nanginginig, na nagpapakita ng natural na pangakit na dalisay at malinis. Ang dahilan kung bakit halos damyugo ang ilong ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang mga kasuotan ng babaeng duwende ay medyo masyadong bukas ang isip. Ang bawat isa sa mga babaeng duwende na iyon ay nagsusuot ng isang layer ng manipis na material na katulad ng mga pakpak, na sumasakop lamang sa mga mahahalagang bahagi at iniiwan ng mahahabang binti at masarap na balakang na nakalantad. Kahit na ang mga nakatagong bahagi ay malabo na nakikita sa pamamagitan ng manipis na parang pakpak na material. Sa harap ng sitwasyong ito, ang imahinasyon ng sinumang tao ay hindi maaaring hindi tumakbo ng ligaw. Talagang walang humpay ang Thunder Human King na iyon, tingnan mo, mas marami siyang pinadala dito. Ang isa sa magagandang babaeng duwende ay tumindig mula sa paligid, malamig na tinitigan si Huang Xiaolong. Hari ng tao ng kulog. Anong bagay iyon? Isang maliit na kunot ang nakakunot sa noo ni Huang Xiaolong, tila napagkamalan siya ng kabilang panig na ito ang tinatawag na Thunder Human King na Alapiers. Umayo ka, hulihin mo ang batang ito at dalhin mo muna sa lupain ng buhay. Hayaan ng mga elder na magpasya sa kanyang kapalaran. Utos ng napakarilag na babaeng duwende. Oo, Miss Lina. Dalawang lalaking duwende ang kinilala sa magalang na paraan at lumipad patungo kay Huang Xiaolong. Ang mga armas sa kanilang mga kamay ay nagpose para umatake. Isa man sa mga lalaking duwende na iyon ay hindi mahina, maihahambing sa 7th Order si Yantian Realm Human Warriors. Ngunit, ang antas ng lakas na ito ay malayo sa sapat para makuha si Huang Xiaolong. Hindi na kailangang gumalaw ni Huang Xiaolong, kumislap ang asul na liwanag sa kanyang mga mata. Ang espasyo sa harap niya ay napuno ng maraming asul na patak ng tubig na nagiging dalawang dragon ng tubig. Sa isang segundo, binitukan ng dalawang water dragon ang magkabilang lalaking duwende na nagpabalik-balik sa kanila. Hindi naghiwa-hiwalay ang dalawang water dragon matapos salakayin ang mga lalaking duwende, bumalik sila sa gilid ni Huang Xiaolong, lumipad sa likuran niya habang tinitingnan nila ang mga duwende. Pagkatapos niyang pumasok sa Peak Plate 6th Order Saint Realm, maaaring manipulahin ni Huang Xiaolong ang elemento ng tubig sa espasyo sa paligid niya na parang bahagi ito ng kanyang katawan. Sa isang simpleng pag-iisip, magagawa niyang tipunin ang elemento ng tubig sa anumang hugis na nais niyang salakayin ang kaaway. Gayunpaman, kinakailangan ng isang malakas na puwersang espiritual para dito. Kung walang malakas na puwersang espiritual, ang dalawang dragon ng tubig ay magwawala sa loob ng ilang segundo. Isang galaw mula kay Huang Xiaolong ay humadlang sa grupong ito ng mga duwende. Ang mga duwende ay natigilan habang nakatingin sa dalawang water dragon sa likod ni Huang Xiaolong, kasama ang babaeng duwende na nagsalita sa simula. Ikaw, isa kang magus. Tanong ng babaeng duwende na si Lina matapos malampasan ang kanyang pagkagulat. Magus. Ang termino ay bahagyang naguguluhan kay Huang Xiaolong. Narinig niyang binanggit ni Zhao Shu noong nakaraan na ang mga tao sa Ten Directions Continent ay nagsasanay ng mahika, kaya tinawag na Magus. Hindi ko inaasahan ng Thunder Human King na magpapadala ng isang mataas na antas ng ekspertong water element Magus. Humisi ang babaeng duwende na si Lina, mayroon akong higit sa 1,000 tao dito, tingnan natin kung ilang beses ka makakapagbigay ng iyong mahika. Lahat, sama-samang umatake.
Sa tunog ng utos ni Lina, ang mga nakapaligid na duwende ay mabilis na kumilos, ibinato ang kanilang mga pag-atake kay Huang Xiaolong. Lumitaw ang mga busog at palaso sa kanilang mga kamay, pinaulanan siya ng matatalim na palaso. Habang pinapanood ang alon ng mga araw, nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Ang dalawang water dragon sa likod niya ay lumaki ng ilang beses, bawat isa ay umaabot sa 100 zang ang haba. Pagkatapos, ang dalawang water dragon ay sabay-sabay na umindayog ng kanilang mga higanteng buntot, na nagwawalis sa agos ng mga palaso at hindi mabilang na mga duwende, na tumatalbog na parang mga patak ng ulan. Makalipas ang 100 hininga, ang libo-libo sa ibabaw ng mga duwende ay nakasabit ng patiwarik sa mga sanga ng puno, nakahiga sa putik, o nakadikit sa isang puno ng kahoy, na naiwan lamang si Lina na nag-iisa. Napanganga si Lina sa libo-libong mga duwende sa paligid niya sa iba't ibang nakakaawang pose, sila talaga. Ganyan lang. Anong klaseng magic ito? Tinitigan niya ang dalawang water dragon sa likod ni Huang Xiaolong. Wala pa siyang narinig na sino mang nagtataglay ng ganitong antas ng mahika. Ikaw, isa kang Saint Magus. Bahagyang nanginginig ang boses ni Lina. Isang Saint Magus. Kinakatawan nito ang ilan sa pinakamakapangyarihang eksperto sa lahi ng tao sa Ten Directions Continent. Sa banayad na pagpitik ng kanyang mga daliri, ang dalawang dragon ng tubig ay nagkalat sa wala, umiling si Huang Xiaolong na nagsasabing, hindi ako isang Saint Magus. Naunawaan ng Saint Magi sa Ten Directions Continent ang batas ng kalawakan, ang kanilang magic powers ay maihahambing sa Saint Realm Battle Tree cultivated sa Snowwind at Starcloud Continents. Ito ay isang impormasyon na nabasa noon ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Lina nang marinig niyang pinabulaanan ni Huang Xiaolong na siya ay isang Saint Magus. Isa pa, hindi ako pinadala ng kanyang pangalan na Thunder Human King, dumadaan lang ako sa Elf Forest. Paglilinaw ni Huang Xiaolong. Ang lahi ng duwende ay nanirahan sa loob ng Elf Forest, lumalayo sa mga makamundong gawain, at dahil dito, medyo may magandang impresyon si Huang Xiaolong sa mga lahi ng duwende. Sa makatuwid, ang kanyang mga pag-atake sa ngayon ay nagpapahina lamang sa mga duwende sa halip na kitilin ang kanilang mga buhay. Dumaan sa Elf Forest. Malinaw na hindi pinaniwalaan ni Lina ang mga salita ni Huang Xiaolong, ang matinding pang-aalipusta ay nagbigay kulay sa kanyang sapphire blue na mga mata, sino ang maniniwala sa ganitong uri ng kasinungalingan, hindi ito tulad ng hindi natin naranasan ang pagiging tuso ng sangkatauhan. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong bilang tugon, hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi, ipasa ang mensahe sa iyong mga elder o reyna, huwag mo akong abalahin, kung hindi, hindi ako magiging magalang tulad ng dati. Ang laking tono mo. Nang bumagsak ang boses ni Huang Xiaolong, isang herald ang tumunog sa di kalayuan. Tatlong figure ang lumipad sa kanilang direksyon sa mabilis na bilis, naabot si Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Nang makita ng babaeng duwende na si Lina ang tatlong tao, bumakas sa kanyang mukha ang kagalakan habang nagmamadaling binati sila, binabati ni Lina ang tatlong matatanda. Lahat ng tatlong elder elf ay tumango kay Lina. Pinata, huwag mong ipagpalagay na ang pag-alam sa isang maliit na salamangka ng tubig ay hindi ka magagapi sa mundo. Sa gitna ng tatlong duwende, ang pinakamataas na duwende ay sumigaw, kung matatalo mo siya, papayagan kitang umalis sa lugar na ito. Umiling si Huang Xiaolong, hindi na kailangan, lahat kayong tatlo ay maaaring magsama-sama. Masasabi ni Huang Xiaolong sa isang sulyap na kahit na ang tatlong duwende na iyon ay hindi mahina, ang pinakamalakas ay katumbas ng isang tao na kaharian ng 7th Order Saint, at ang pinakamahina ay isang 4th Order Saint Realm lamang. Kahit na magkasama silang tatlo, tiwala si Huang Xiaolong na madali niya silang matatalo. Ang mga salita ni Huang Xiaolong ay talagang ikinagalit ng tatlong elf elder. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 449. Lahing Dwarf. Mapangahas. Isang maikling payat na elf elder ang sumigaw at siya ang unang umatake. Siya dashed forward sa isang flicker.
Sa isang twist ng kanyang palso, maraming malalaking icicle ang lumitaw na nakakandado sa espasyo sa paligid ni Huang Xiaolong at lahat ng kanyang mga ruta ng pagtakas. Walang lugar na matatakbuhan at walang lugar para umiwas. Ang pinakakinasusuklaman ng lahing duwende ay minamalas. Ngunit bago pa makagalaw ang Elf Elder, ang mga palad ni Huang Xiaolong ay bumagsak pasulong. Marami ang mga gintong sphere na pinalaki palabas. Saan man dumaan ang mga gintong globo, ang lahat ng malalaking yelo ay nagyelo sa gitna ng hangin. Halos lumuwa ang mga mata ng maraming duwende sa panunood nito. Ito, ano ito? Ito ba ay magic ng kalawakan? Tulala na bulong ni Lina sa sarili. Tinitik ni Huang Xiaolong ang kanyang mga palso at umikot ang malalaking icicle na nakaipit sa himpapawid patungo sa maikling manipis na elf na elder. Ang biglaang pagbaligtad na ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng elf elder. Isang kadena ng malalakas na putok ang umalingaw sa hangin. Sa ilalim ng ulan ng icicle na matutulis na parang espada, ang maikling manipis na elf elder ay napilitang bumalik sa isang malungkot na kalagayan na nahulog sa mga layer ng makapal na canopy habang siya ay bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, isang nakamamatay na katahimikan ng bomb alot sa paligid ng kagubatan. Ang iba pang dalawang elf elders ay nag-react ng isang beat mamaya, parehong nagulat at galit sa parehong oras. Gayunpaman, nang sila ay aatake na, isang silhouette ang lumitaw sa abot tanaw. Tumigil ka. Isang malumanay na boses ang lumutang ngunit hindi nito nababawasan ang pagpigil na nilalaman nito. Darating ng taong iyon ang lugar kung saan napakabilis ni Huang Xiaolong. Isa itong babaeng duwende. Isa pang kaakit-akit na nilalang na nagpamalas ng isang malayong gilas. Grand Elder. Nagulat ang dalawang elf elder nang makita ang taong dumating at nagmamadaling sumaludo. Ang babaeng duwende ay ang Grand Elder ng lahi ng duwende, si Celine. Nang makita ang taong ito, binilisan din ni Lina ang pagsaludo. Ipinaumanhin ni Celine ang iba pang mga duwende at bumaling kay Huang Xiaolong, Young Noble, gusto ka ng aming reyna na makita, sa ganitong paraan pakiusap. Ang mga salitang ito ay parang kulog sa mga tainga ng mga duwende. Gustong makita ng kanilang marangal na reyna ang taong ito. Tinanggihan ni Huang Xiaolong ang imbitasyon, umiling-iling habang sumagot, hindi na kailangan. Pumagsak ang mga eyeball sa kagubatan. Talagang tinanggihan ng taong ito ang imbitasyon ng kanilang reyna, may mali ba sa kanilang pandinig? Maging si Celine ay hindi na itago ang kanyang pagtataka habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Dapat malaman ng isa, kahit na ang dalawang pinakamakapangyarihang hari ng sangkatauhan sa Ten Directions Continent ay pararangalan ng imbitasyon ng kanilang reyna. Talagang natatangi ang taong ito sa kanyang harapan na talagang tanggihan ang imbitasyon ng kanilang reyna. Aalis na ako. Sabi ni Huang Xiaolong at tumalikod na para umalis nang hindi man lang tumitingin. Bastos. Ang saloobin ni Huang Xiaolong ay muling nagalit sa dalawang elf elder. Sa galit, pareho silang hamarang sa harap mismo ng dinadaanan ni Huang Xiaolong. Isang tao lang talaga ang tumanggi sa imbitasyon ng kanilang reyna, ito ay lampas sa kabastusan. Tama na. Nang manghikayat na ang dalawang elder gamit ang puwersa, nagsalita ang Elf Grand Elder Celine, hayaan mo siyang umalis. Parehong elf elders nanlamig. Hayaan mo siyang umalis. Sa huli, pareho silang walang pagpipilian kundi ang lumayo sa landas ng tao. Tinulyapan ni Huang Xiaolong ang dalawang matanda bago lumipad palayo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Celine habang pinagmamasdan ang nawawalang anyo ni Huang Xiaolong. Ilang sandali pa, inutusan niya si Lina na alagaan ang mga sugatang duwende at bumalik para magulat sa reyna. Hindi nagtagal si Celine ay nakarating sa lupain ng buhay, iniuulat ang bagay sa reyna sa tumpak na detalye. Ang Elf Queen, na nakatayo sa tabi ng Sacred Spring, ay nagpakita rin ng pagkagulat nang marinig niyang tinanggihan ni Huang Xiaolong ang kanyang imbitasyon. Celine, ano ang impresyon mo sa batang ito? Tanong ng Elf Queen Kelly. Natigilan si Celine.
Taglit siyang nag-isip bago maingat na pinili ang mga salita. Ang kabataang ito ay medyo malakas at may magandang pundasyon sa water element magic comprehension, ngunit kung siya ay makikipagdigma ng isa-isa laban sa Thunder Human King, hindi siya ang kanyang kalaban. Kahit na dalawa siya, hindi pa rin sapat na makipaglaban sa Thunder Human King. Tiin muli ni Celine sa dulo. Tumingin si Elf Queen Kelly sa puno ng buhay na kasing taas ng langit sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, mamahantong hininga, hindi masama ang makita ang kanyang magic elemento ng tubig, gusto kong tingnan niya at tingnan kung mayroon siyang paraan. Upang pagalingin ang puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay ang sagradong puno ng lahing duwende, at ang pinagmulan din ng pag-iral na umaasa sa lahing duwende. Sa nakalipas na ilang taon, mahinang naramdaman ng Elf Queen na si Kelly na ang sigla ng puno ng buhay ay tumatagos, humihina. Tinubukan niya ang maraming paraan ngunit nabigo pa rin na pasiglain ang puno ng buhay. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, sa loob ng hindi hihigit sa kalahating taon, ang puno ng buhay ay malalanta. Kung ang puno ng buhay ay nalalanta, sila, ang buong lahi ng duwende na umaasa sa puno ng buhay, pati na rin ang lahat ng mga halaman, ay malalanta rin. Pagdating doon, wala na ang Elf Forest. Ang lahi ng duwende na nanirahan sa lupaing ito sa hindi mabilang na henerasyon, saan sila pupunta, saan sila pupunta. Tumingin si Celine sa puno ng buhay, ang kanyang mga mata ay may parehong pag-aalala sa mga ito, ngunit umiling siya, ang batang iyon, kahit na siya ay may lubos na kaalaman sa magic ng elemento ng tubig, hindi ito sapat upang iligtas ang puno ng buhay. Maliban kung alam niya ang matagal nang nawala na magic spell ng life restoration, saka lang siya magkakaroon ng maliit na pagkakataon. Imposibleng may kakayahan ang binata na magsagawa ng gayong magic spell. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinayagang umalis ang binata matapos itong makilala. Nabalot ng matinding katahimikan ang magkabilang duwende. Kamahalan, bakit hindi natin isiwalat ang bagay at humingi ng tulong sa ibang mga eksperto? Mungkahi ni Celine. Umiling ang Elf Queen Kelly, mag-uusap ulit tayo mamaya. Masyadong maraming bagay ang maaapektuhan ng bagay na ito. Maliban kung wala siyang ibang paraan, ayaw niyang ilantad ang bagay na ito. Sa ngayon, silang dalawa lang ang nakakaalam sa kalagayan ng puno ng buhay. Samantalang si Huang Xiaolong ay naglakbay pahilaga, paglabas ng Elf Forest makalipas ang kalahating araw. Marahil ito ay utos ng Elf Queen, ngunit si Huang Xiaolong ay hindi na nakatagpo ng karagdagang mga kaguluhan o pag-atake mula sa mga duwende. Nasa unahan ng Dwarven City. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa isang taluktok ng burol, nakatingin pababa sa isang binato kulay na lungsod sa di kalayuan. Nang walang karagdagang pagtatalo, si Huang Xiaolong ay tumungo patungo sa Dwarven City. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa tarangkahan ng lungsod. Sa itaas ng mga tarangkahan ng lungsod, ang pangalan ng Dwarven City ay inukit sa bato na nagpapakita ng mahinang pagbabago sa kapaligiran. Parang ang Dwarven City na ito ay matagal na rito. Bagamat ang lahi ng duwende at duwende ay masasabing magkatabing kapitbahay, may kakaibang pagkakaiba sa pagitan nila. Ang lahi ng duwende ay napakakaibigan sa lahi ng tao. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nangahas si Huang Xiaolong na magyabang sa lungsod ng Hayagan. Sa loob ng lungsod, napansin ni Huang Xiaolong na medyo abala ang mga lansangan. Ang mga duwende na medyo mahigit 1 metro ang taas ay nagmamadali sa kanilang mga destinasyon. Maliban sa mga dwarf, nakita ni Huang Xiaolong ang maraming tao, mga beastman, maging mga duwende at mga lahi ng demonyong hayop. Ang buong Dwarven City ay itinayo mula sa Earthstone, kabilang ang mga tindahan sa mga lansangan. Kung ikukumpara sa Snowwind at Starcloud continents, ang Dwarven City na ito ay karaniwang isang rural market. Napansin din ni Huang Xiaolong na halos lahat ng tindahan dito ay nagbebenta at gumagawa ng mga armas o may kaugnayan sa mga armas. Sabi nga, mula pa sa panahon ng kanilang mga ninuno, ang mga duwende ay nabubuhay sa pamamagitan ng pamemeki ng mga armas, mukhang totoo ito. Biglang nakita ni Huang Xiaolong ang mga tao sa mga lansangan na pawang patungo sa magkatulad na direksyon. Nang mausisa, pinigilan niya ang isang dumaan na duwende at nagtanong.
Sumagot ang binatang duwende, kaka-rating lang siguro ng kapatid na ito sa ating lungsod, di ba? Ang aming dwarf race ay may hawak na weapon forging competition tuwing 10 taon at ngayon ang semifinal ng kompetisyon. Kompetisyon sa paggawa ng armas. Hindi pa ito narinig ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 450. Stellar Thunder Canyon. Bro, saan ka galing? Casual na tanong ng lahi ng dwarf na binata. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa binata, sumagot ang Elf Forest. Ang Elf Forest. Nagulat ang batang dwarf, pati ang kanyang mga yapot ay napatigil habang ang mga mata ay nakatitig kay Huang Xiaolong bago pinamamahalaan ang isang pangungusap. Bro, marunong ka talagang magbiro. Biro. Isang walang magawang ngiti ang lumitaw sa puso ni Huang Xiaolong, ano ang dapat pagbibiroan? Ngayon lang talaga siya lumabas sa Elf Forest. Bro, lumabas ka talaga sa Elf Forest. Nang mapansin ang ekspresyon sa mukha ni Huang Xiaolong, ang batang dwarf ay bumulalas na may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Tiyak na tumango si Huang Xiaolong. Ang batang dwarf ay muling tumingin sa sangkatauhan na binata mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bro, hindi ko talaga masabi na nakaligtas ka sa Elf Forest, ah. Pagkatapos, hininaan ng batang dwarf ang kanyang boses sa palihim na paraan, mamulong ng isang tanong na poke-poke ka ba ng mga duwende na iyon? Poke-poke. Pinawisan si Huang Xiaolong sa termino. Seryosong tumango ang batang duwende, hanggang ngayon, wala pang tao na nakalabas ng buhay mula sa Elf Forest, lahat sila ay poke-poke ng mga duwende na iyon, naging pataba para sa Elf Forest. Pagkatapos sabihin ito, ang batang dwarf ay kinurot si Huang Xiaolong na may nakakatakot ng ngiti. Bro, paano mo nagawang makatakas mula sa Elf Forest? Talagang interesado siya sa puntong ito. Tumawa si Huang Xiaolong, natalo ko ang elder ng lahi ng duwende, malamang natakot sila sa akin, kaya hinayaan nila akong umalis ng mapayapa. Taglit na natigilan ang batang dwarf bago sumabog sa malakas na tawa. Bro, I must say you're really interesting. Maliwanag, naisip niya na si Huang Xiaolong iyon nagbibiro. Kaya lang, nag-uusap silang dalawa habang naglalakad. Sa isang lugar sa pagitan, nagpakilala ang batang duwende, ang kanyang pangalan ay Eric at si Huang Xiaolong ay walang intensyon na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ibigay ang kanyang tunay na pangalan, Huang Xiaolong. Malamang, hindi pa narinig ni Eric ang katanyagan ni Huang Xiaolong, hindi siya nagpakita ng anumang labis na reaksyon nang marinig niya ang kanyang pangalan. Bagamat ang reputasyon ni Huang Xiaolong ay kumalat pa sa Ten Directions Continent, hindi ito nangangahulugan na ang bawat nilalang sa Ten Directions Continent ay kilala siya tulad ng ginawa nila sa Snowwind at Starcloud Continents. Noong una, gusto ni Eric na kalagkarin si Huang Xiaolong kasama niya upang panoorin ang kompetisyon sa pagpapanday ng armas, ngunit hindi interesado si Huang Xiaolong sa lugar na ito, kaya umiling siya at tumanggi. Dahil doon, umalis si Huang Xiaolong sa Dwarven City. Ang batang dwarf na si Eric at Huang Xiaolong ay naging maayos. Nang aalis si Huang Xiaolong, iginiit ni Eric na hanapin siya ni Huang Xiaolong sa susunod na bibisitahin niya ang Dwarven City, nangako na ituturing si Huang Xiaolong sa espesyal na brood wine ng dwarf race. Mabait na sumagot si Huang Xiaolong na tiyak na gagawin niya sa susunod na pagdating niya sa Dwarven City. Ang batang dwarf na si Eric at Huang Xiaolong ay naging maayos. Nang aalis si Huang Xiaolong, iginiit ni Eric na hanapin siya ni Huang Xiaolong sa susunod na bibisitahin niya ang Dwarven City, nangako na ituturing si Huang Xiaolong sa espesyal na brood wine ng dwarf race. Mabait na sumagot si Huang Xiaolong na tiyak na gagawin niya sa susunod na pagdating niya sa Dwarven City. Umalis sa Dwarven City, nagpatuloy si Huang Xiaolong patungo sa Stellar Thunder Canyon. Sa pagdaan sa Stellar Thunder Canyon, maaabot niya ang saklaw ng impluensya ng mga tribong beastmen. Kaiba sa Elf Forest at Dwarf Mountain, ang Stellar Thunder Canyon ay isa sa mga mapanganib na lupain ng Ten Directions Continent na umaabot sa mahigit 100 li. Kapag lumubog ang gabi, ang hangin sa itaas ng canyon ay mapupuno ng natural na kidlat.
Kahit na ang mga eksperto sa Saint Realm ay hindi nakataka sa mga malubhang pinsalang natamo sa kidlat sa loob ng kanyan. Kung minsan, kahit na sa araw, ang mga kidlat ay umaagos sa kanyan. Walang alinlangan, may iba pang mga ruta na maaaring magpapahintulot sa mga manlalakbay na lumihis palayo sa kanyan upang makapasok sa teritoryo ng tribo ng mga demonyong hayop. Gayunpaman, magdaragdag ito ng hindi bababa sa kalahating buwang halaga ng paglalakbay. Tanghali na nang marating ni Huang Xiaolong ang Stellar Thunder Canyon, ang nakakapasong araw ay sumikat ng may paghihiganti, may maliwalas na kalangitan sa abot tanaw na walang ulap sa paningin. Malamang hindi ako tatakbo dito. Pag-aliw ni Huang Xiaolong sa sarili. Ang Stellar Thunder Canyon ay 100 li lamang, sa bilis ni Huang Xiaolong, ito ay 100 paghinga. 100 hininga. Gayunpaman, sa pag-iingat, si Huang Xiaolong ay nagbago sa Oserephysic, ikinakalat ang Wings of Demon sa kanyang likuran, at pinatawag pa ang parehong asul at itim na kambal na dragon at kaluluwang nagbago. Paglukso sa hangin, ang silhouette ni Huang Xiaolong ay agad na naging isang streak ng liwanag na nag-zoom sa Stellar Thunder Canyon na parang quicksilver. Ang mabangis na umaalulong na hangin ay dumaan sa kanyang mga tainga, ang mga punong palumpong at mga bulaklak ay lumabo sa kanyang likuran sa wala. Sa pinakamaikling oras, si Huang Xiaolong ay nasa kalagitnaan na ng Dangli Canyon na umaabot sa gitna nito. Sa oras na ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Ang mga dumadagindong na maiitim na ulap na umaabot ng 1,000 li ay biglang lumitaw sa kalangitan na maaliwalas. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang malalakas na kulog ay pumalakpak habang ang nakakatakot na mga guhit ng kidlat ay zigzag pababa sa kanya na parang nagngangalit na mga ahas na lalong tumitindi at napapadalas. Isang napakalaking presyon ng mapanirang kapangyarihan ang bumulusok sa kanyan mula sa itaas. Tulala na nakatingin sa biglang pagbabago ng panahon, hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magmura, "The asterisk man it." Ang bagay na hindi mo gustong mangyari ay kadalasang darating sa isang katok. Ang mapanirang kapangyarihan ay nagpatuloy sa pagdiin sa kanyan, na iniwan si Huang Xiaolong na nakabitin sa pagitan, walang landas pasulong at walang pag-urong sa kanyang likuran. Natama ng biglaang eureka moment, humiyaw si Huang Xiaolong at diretsong lumipad pataas. Habang dumampi ang kanyang mga paa sa tuktok ng canyon ground, maraming mga kidlat na naglalaman ng napakalaking mapanirang kapangyarihan ang hamampas kay Huang Xiaolong. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, sinuntok ni Huang Xiaolong ang mga papasok na linya ng kidlat. Z. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Si Huang Xiaolong ay napaatras ng higit sa 1 beses, ang pamamanhid ay kumalat sa buong katawan niya habang ang mga malalaking bato at mga puno sa paligid ay dinurog ng alikabok. Isang malalim na pagkabigla ang umugong sa puso ni Huang Xiaolong, ang kapangyarihan ng kalikasan ay talagang nakakatakot. Kung hindi niya pinino ang 3 primordial na Divine Dragon, hindi nakakalimutan ang kanyang kasalukuyang pangangatawan ay itinayong muli ng tunay na Dragon Essence at ng Dragon Pearl, sa banggaan na iyon ngayon lang, siya ay magtamo ng matinding pinsala kung hindi man lang mamatay. Sa kabila ng katotohanan, sinindihan nito ang hangarin sa labanan sa kanya. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na tinutukan ng 100 kidlat si Huang Xiaolong. Ang determinasyon ay kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamao, sinuntok niya tulad ng ginawa niya kanina. Sumabog ang nakasisilaw na liwanag, umikot ang mainit na hangin sa mga buhawi. Katulad ng isang sinaunang Diyos ng digmaan, tinataboy ni Huang Xiaolong ang alon ng sunod-sunod na kidlat kahit na ang kidlat ay lumakas at lumalakas, ito ay nagudyok lamang kay Huang Xiaolong na lumaban ng mas mahigpit. Sa ilang mga punto, natuklasan ni Huang Xiaolong na sa tuwing tinataboy niya ang isang alon ng kidlat, talagang nakakatulong ito sa pag-init ng kanyang pangangatawan, na nagpapalakas ng kanyang katawan. Ilang daang li ang layo, isang grupo ng mga beastmen na higit sa daan-daang bilang ang nakatayo sa isang tuktok. Sa pagtingin sa marahas na mga laso ng kidlat sa itaas ng Stellar Thunder Canyon, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay namutla. Sa kabutihang palad, nakinig kami sa payo ni Budasi at mas matagal ang ruta, kung hindi, tatawid kami sa kanyan ngayon. Mamamatay tayo nang hindi nag-iiwan ng kahit isang piraso ng buto. Nanginginig na bulalas ni Beastman Amir.
Hoy, tumingin kayong lahat. Tigaw ng isa sa mga beastmen na nagngangalang Anthony na itinuro ang isang lugar sa itaas ng kanyan. Dapat tingin lahat ng beastmen sa tinuro ni Anthony. Malayo ang kidlat doon kumpara sa ibang lugar sa kanyan. Bukod dito, tila may nakita silang malabong figure na gumagalaw. Lumalaban sa kidlat. Isang panginginig ang dumaloy sa mga gulugad ng lahat. Hindi ito maaaring totoo, tama ba? Kinakabahang napalunok si Amir. Siguradong hindi, paano ito posible? Hindi ito maaaring maging totoo, paano makatiis ang isang tao sa kidlat dito? Ang isa sa kanila ay umiling, masyado tayong malayo, walang makumpirma. Sa paligid, lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Higit pa rito, kahit na ang ilang mga Grand Elder ng kanilang mga beastmen na tribo ay hindi nang ahas na gamitin ang kanilang pisikal na katawan upang makipagbuno sa kidlat ng kanyan. Habang nanunood ng ilang sandali, umalis ang grupo, umiling-iling at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa itaas ng Stellar Thunder Canyon, nagpakawala si Huang Xiaolong ng malakas pagkatapos basagin ang isang kidlat, magaling. Nakakakilig talaga para sa kanya. Sa simula, ang kanyang katawan ay ganap na manhid pagkatapos natamaan ng kidlat na ito, sakit na pumapasok sa kanyang mga ugat, ngunit ngayon, ang pamamanhid at sakit ay nag-iiwan lamang ng isang napaka-komportableng sensasyon. Ang mga kidlat na iyon ay parang minamasahe siya sa halip, isang purong kasiyahan. Makalipas ang halos isang oras, nagkalat ang mga ulap ng kidlat. Ang kalangitan sa itaas ng Stellar Thunder Canyon ay bumalik sa kalmadong malinaw na kalangitan mula sa dati. Sa pagmamasid sa mga ulap ng kidlat na naglalaho, may pagkabigo sa mga mata ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na magtatapos ng ganoon kabilis ang kababalaghan ng kidlat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.